Nakita ko ang isang batang babae noong panahon ng taggutom. Pero makalipas ang 300 taon, sa digmaan ng mga Diyos at demonyo, siya, na naging demonyo na, ay tinusok ang puso ko ng isang tabak. Habang tinatapakan niya ang katawan ko na parang isang patay na aso. Chen Huian, noong sinubukan mong lokohin ako, hindi mo ba inisip na abot tayo sa ganito? Ngunit hindi niya alam na, kusang loob akong mamatay sa kanyang mga kamay. Nakipagpalitan ako sa sistema. Basta't matapos ang misyon, makakabalik ako sa bughaw na bituin. Dahil dito, 300 taon na ang nakalipas, ninakaw ko ang espadang Diyosa. Tumakas mula sa sekta. Nakaabot sa antas ng Diyosa. Ngunit siya ay ikinulong ng sekta sa pilitan. Mas masakit pa ang mamatay. Kung may amoy, ito ay dahil sa aking pagsasanay. Paano pa ako makakataka sa isang espada na aking sariling kamay ang nagtanim? Na nakatayo sa harap ko, ay ang nag-iisang babaeng demonyo sa mundong ito. Si Luo Linshuang, ang dating maliit kong kamag-aral. Habang nararamdaman ko ang unti-unting pagdaloy ng aking buhay, ngumingiti na lang ako ng pilit. Talaga bang sulit ang gawin ito? Hindi siya nagsalita. Sa halip, hinugot niya ang espada ng puot mula sa aking katawan. Dumapo ang dugo sa kanyang mukha. Tinapakan niya ako at pinatumba sa lupa. Nakatayo siya sa itaas at tinitingnan ako. Yung mga mata na dati malinaw na parang batis, ngayon ay tila natakpan ng 1,000 taong yelo. Sa pinakamalalim na bahagi ng yelo, mayroong isang bahagyang hindi mapapansin na panginginig. Chen Huian, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Bumuka ako ng bibig. Puno ng dugo ang aking bibig. Ang kinakailangan ng sistema ay mamatay sa ilalim ng kanyang espada. Hindi maaaring magsalita ng kahit anong makakapagpabago sa kanyang isipan. Kung hindi, mabibigo ang misyon. Hindi na makakabalik sa bughaw na bituin. Kaya pinili kong manahimik. Lumuhod siya. Ang kanyang payat na daliri ay humawak sa aking baba. Pinilit niyang ikot ang aking mukha patungo sa kanya. Pinipilit akong tumingin sa kanyang mga mata. Chen Huian, itatanong ko sa iyo ito sa huli. Maliwanag na may galit sa iyong mukha. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Talaga bang ayaw mong sabihin? Ano ang gusto niyang marinig? Alam ko naman. Gusto niyang marinig akong humingi ng tawad. Gusto niyang marinig akong umamin na mali ang pagtataksil noon. Gusto kong marinig na sabihin ko ito sa kanya. Noong mga taon na yon, totoo ang puso ko. Yung mga init ay hindi peke. Iniligtas ko siya mula sa kailaliman ng kamatayan. Hindi para sa ibang layunin. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay bumuka sa isang ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak. Mahabang katahimikan. Matagal siyang naghintay. Sa wakas, ang kanyang ekspresyon ay tuluyang naging malamig. Ayos. Dahil ayaw mong magsalita. Huwag ka nang magsalita kailanman. Tumingin ako sa aking dugo sa dulo ng espada. Parang bumalik muli ang oras sa nakaraan. Iyon ay isang panahon ng sakuna ng nyebe. Mga bundok at ilog ay kumikilos. Ang mga ilog ay natigil. Saan mang dako, maraming mababang antas na mga tagapag-ayos at mga mortal ang namatay sa lamig. Sa mahabang taglamig na ito, sa tabi ng daan, makikita ang mga nagyelo na katawan. Sa harap ng ganitong malawak na sakuna ng panahon, walang sinuman ang makakapagligtas sa sarili. Noong panahong iyon, hindi pa ako nakakapagtagal ng 3 araw sa mundong ito. Ayon sa mga tagubili ng sistema, nakita ko sa tabi ng daan ng ngayon, ang isang bahay na gawa sa damo na malapit ng bumagsak. Noong binuksan ko ang pinto, nakita ko siya, isang maliit na anino, na nakayuko sa sulok ng bahay. Nasa loob ay may piraso ng sira-sirang tela. Napakaliit niya. Napakaliit na kayang-kaya kong buhatin siya ng isang kamay. Puno ng mga frostbite at sugat. Ang hininga niya ay halos hindi maramdaman. Nang lumuhod ako at niyakap siya sa aking mga bisig. Napagaan niya parang tuyong dahon. Dadalin kita. Walang reaksyon ang batang babae. Ngunit ang kanyang kamay ay, noong yakapin ko siya, ay otomatikong humawak sa dulo ng aking damit. Mahigpit ang pagkakahawak. Parang isang nalulunod na tao na humahawak sa huling piraso ng kahoy. Nang maglaon, nalaman ko ang kanyang kwento. Ang pangalan niya ay Luo Linshuang. Isinilang siyang walang ina. Pinalayas din siya ng mga tao sa nayon. 5 taong gulang na bata. Sa mundong ito na mas malupit pa kaysa sa mundo ng mga Diyos. Araw-araw ay nakikipag-agawan sa mga asong gubat para sa pagkain. Natutulog sa mga dayami sa tabi ng daan. Hindi ko alam kung paano siya nakaligtas hanggang sa araw na dumating ako. Marahil gusto ng Diyos na magdusa pa siya ng kaunti. Para sa kanyang kabuhayan, pumunta ako sa Xuantiangong bilang isang pangkaraniwang manggagawa. Nagwawalis, nagpuputol ng kahoy, nagdadala ng mga mineral. Naglilinis ng alchemical furnace, nag-aalaga ng mga espiritong hayop. Anumang trabaho. 12 oras sa isang araw. Maliban sa pagtulog, puro trabaho. Napakababa ng kita. Sapat lang para makabili ng mga pangkaraniwang butil at tela. Ngunit si Luo Linshuang ay lumaki na. Mula 5 taong gulang ay naging 0 taong gulang. Naging isang magandang dalaga. Magaling siya. Mas mahusay siya sa akin. Nakita ako ng isang matanda. Naging tagapaglingkod hanggang sa naging panlabas na disipulo. At makalipas ang 10 taon, pumasok siya sa loob ng pinto. Sumama siya sa akin at pumasok sa Xuantian Sect. Naging aking maliit na disipulong babae. Sa panahong iyon, ito ang pinakamagandang panahon sa 300 taon ko sa mundong ito. Naalala ko pa ang mga sandaling iyon. Ngunit napabalik ako sa realidad. Nagtatangkang putulin ng espadang puot. Ngunit sa huling sandali, napansin ko ang isang detalye. Nanginginig ang kanyang kamay na humahawak ng espada. Sa sandaling tinusok ako ng Hate Life Sword. May isang saglit na nagkaroon siya ng walang laman na tingin. Ngunit sa susunod na sandali, bumalik siya sa kanyang malupit na anyo.
Ang aking katawan, nagsisimula ng maglaho sa dugong buhos na larangan ng digmaan. Sa likod ko, tanging ang mga sigaw ng hukbo ng tamang daan na pinaslang ng mga demonyong tagapag-ayos. Bago ako mawala ng paningin, ang huli kong nakita ay ang kanyang likuran. Nag-iisa, tulad ng 300 taon na ang nakalipas. Yung nakatayo sa tuktok ng Hansiapi, naghintay sa akin ng buong araw at gabi. Pasensya na, hindi ko pa rin nasabi ang 3 salitang ito. Bumalik tayo sa 300 taon na nakalipas. Ako ay nasa 2 taon ng pagpasok sa Xuanchensek. Noong panahong iyon, ang aking kakayahan ay umabot na sa huling yugto ng Golden Core. Sa mga kapwa-disipulo, ako ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay. Mas mabilis si Luo Linshuang kaysa sa akin. Nahuli siya sa pagpasok. Pero ang talento niya ay lagpas sa lahat. Sa maikling ilang taon, nasa rurok na siya ng Golden Core. May bahagyang palatandaan na malalagpasan niya ang Nasenso. Sinasabi ng buong sekta na siya ay isang henyo na bihira sa isang siglo. Nang hihintay ako ng tahimik sa tuwa, kahit na sa mukha ay parang big boss pa rin. Sa loob, sobrang proud ako. Siya ang batang babae na aking pinalaki. Noong panahon na yon, si Luo Linshuang ay naitalaga sa bahay ng yaman ng sekta. Bilang isa sa mga tagapangalaga. Ito ay patunay ng tiwala at pagpapahalaga ng sekta sa kanya. May bagong utos. Layunin, nakawin ang pinakamatibay na hiyas ng Xuanchensek, ang banal na espada ng ulan. Paliwanag ng utos, gamitin ang mga puwersa ng demonyo upang lumikha ng kaguluhan. Samantalahin ang pagkakataon na nakawin ang espada. Itong espada ay kailangan para sa huling yugto ng pag-aaral ng host. Kung tatanggihan ng parusa, hindi na makakabalik sa Blue Star magpakailanpaman. Nakang-joke ka ba? Ako ay isang inner disciple ng Xuanchensek. Ang guro ni Luo Linshuang. Pinapagawa mo sa akin na maging traidor. System, tumatanggi ako. Kung tatanggihan, permanenteng alok ang estado ng paglalakbay sa ibang mundo. Wala nang pagkakataon na makabalik pa sa Blue Star. Paalaala sa may-ari. Ang tagapag-alaga mo sa Blue Star, si Ginoong Jem Yixu. Dahil sa iyong pagkawala, lubhang hindi stable ang kanyang kalagayan sa pag-isip. Sa kasalukuyan ay naglalabas siya ng mga anunsyo sa paghahanap. May ipinapakita siyang larawan sa aking isipan. Ang aking tita ay nakatayo sa kalsada. Ang kanyang mukha na pagod ay puno ng mga bakas ng luha. Hawak niya sa kamay ang isang bunton ng mga pahayag na may larawan ko. Isa-isa niyang idinadampot ito sa gitna ng niebe at hangin. Ang kanyang mga kamay ay namumula sa lamig. Habang siya'y nagdikit, umiiyak siya. Sa sandaling iyon, ako'y nanlumo. Ang aking tiyahin ang tanging kamag-anak ko. Mas bata lamang siya sa akin nang wala pang 0 taon. Matapos mamatay ang magulang ko sa aksidente. Siya lang ang nagpalaki sa akin. Hindi siya nagpakasal. Wala siyang sariling anak. Lahat ng pagod at sakripisyo niya ay inilalaan niya sa akin. Nagtatrabaho siya ng 2 trabaho sa labas. Para mapaaral ako. Para maglaba at magluto para sa akin. Nang may sakit, buong magdamag siyang nakatayo sa tabi ko. Hindi siya ang aking ina. Pero mas siya pa ang nagawa kaysa sa ina ko. At ako'y nakalipat sa lugar na ito na parang impyerno. Lumipas ang maraming dekada. Kahit na magkaiba ang daloy ng oras sa Blue Star at dito. Ayon sa sistema, matagal nang nakalipas ang panahon sa Blue Star. Siguradong akala ng tiyahin ko patay na ako. Siguradong iniisip niya na ang tanging kamag-anak niya ay biglang nawala sa mundo. Pumikit ako. Ang dugo ay dumadaloy sa aking katawan. Tumanggi. Binuksan ko ang aking mga mata. Tumanggi. Tinatanggap ko ang misyon. Ngunit hindi ko inasahan ang mga salitang ito na nagdala kay Luo Linshuang sa kailaliman. Upang matiyak na walang kapalpakan ang plano, gumawa ako ng pinakamainam na mga paghahanda. Ang mga demonyong nag-aral ay talagang nagnanais sa kayamanan ng Xuantiangong. Binigyan ko sila ng pagkakakilanlan bilang mga tagapagsalita. Sila ay masayang tumanggap. Ang tanging problema ay si Luo Linshuang. Isa siya sa mga tagapangalaga ng treasury. Kung nandyan siya, sa kanyang lakas at pagiging alerto, hindi makakapagpasok ang mga tao ng demonyo. Kailangan kong ilihis siya. Kaya sumulat ako ng liham. Sinasabi sa liham, maliit na siya. Kuya ay nakakita sa Cold Mist Peak ng 1,000 taong yelong espiritu na damo. Malaking tulong ito sa iyong pag-akyat sa Yuanying. Ngayong araw, maraming gawain si Kuya. Hindi siya makaalis. Pumunta ka muna sa Cold Mist Peak at maghintay sa akin. Siguradong darating ako bago magdilim. Alam ko na pupunta siya. Dahil sa mundong ito, kung may isang tao na ganap na nagtitiwala sa kanya, iyon ay ako, ang takot na ito. Siyempre, ako ang nagdala sa kanya mula sa malamig na yelo. Ako ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Tinuruan siyang bumasa at sumulat. Tinuruan siyang mag-ensayo. Ako ang nakaupo sa tabi niya noong gabing nagising siya mula sa kanyang bangungot. Sa tabi ng kanyang kama. Paulit-ulit kong sinasabi na nandito si SLA, huwag matakot. Paano niya ako pwedeng hindi paniwalaan? May nakasulat pa sa sulat na may kasamang salita. Shixingtan na siyang. May isang sorpresa na ibibigay sa'yo. Noong araw na pumunta siya sa Ganxiu Ranye, isinuot niya yung suot kong binigay sa kanya dati. Yung payat na asul na bestida. Tanging kapag masaya siya lang suot niya yon. Pero naghintay siya sa tuktok ng bundok buong araw. Naghintay mula umaga hanggang paglubog ng araw. Hanggang umaraw at umambon. Naging madilim ang panahon. Hindi niya naabutan ang kanyang minamahal na Shixiong. Ang dumating ay ang punong elder ng batas ng sekta. May isa pang balita. Si Chen Huaian ay nakipagsabuatan sa mga demonyo. Ninakaw ang mahalagang espada ng sekta, ang espadang ulan, upang tumakas mula sa Xuanchensek. Luo Linshuang, bilang tagapangalaga ng treasury, nang iwan ka sa iyong tungkulin, mayroon kang hinala na kasabwat. Si Luo Linshuang at si Chen Huiyan ay malapit ang relasyon. Siguradong matagal nang nagkakasundo. Huwag mong tignan na palaging may mataas na tingin. Baka matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa taong iyon. Ang sabi-sabi ay panlilin lang. Maraming paliwanag siya. Walang naniniwala.
Lahat ay nagturo sa kanya bilang isang traidor. Ikinulong siya ng sekta. Pinuputol ang mga laman. Ipinapataw ang mabigat na parusa. Sa madilim at basang piitan na yon, nabali ang kanyang mga buto. Pinainom siya ng lason. Ginamitan siya ng ipinagbabawal na sining upang maghanap ng kaluluwa. Ngunit patuloy siyang naniniwala sa kanyang nakatatandang kapatid sa espiritu. Sa mga gabing siya'y pinahirapan. Gaano siya kagustong makita ang anyo na kanyang itinuturing na liwanag. Ngunit sa huli, walang dumating upang iligtas siya. At ako, ang nagpasimula ng lahat, ay nasa labas ng lahat ng ito. Gamit ang yungib ng Diyos ng ulan na nakuha mula sa kamay ng demonyo. Sobrang pinataas ang kanyang lakas. Pagkatapos makuha ang espada ng isang Diyos, agad kong pinatay ang lahat ng mga demonyong mag-aaral. Masaya ang sistema. Sa ikatlong taon nang ikinulong si Luo Linshuang, nawala siya. Nawala sa kulungan. Walang natagpuan ng sekta sa buong bundok na pinto. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Buhay o patay. Hanggang 300 taon ang lumipas. Lumabas sa lupa ng luyang ulap. Ang kauna-unahang babaeng demonyo na may antas ng Tianzun. At ang kanyang pangalan ay si Luo Linshuang. Siya ay walang awa at malupit. Ang unang ginawa ko pagkatapos makalabas ay ang maghugas ng dugo sa Xuantiangong. 10,000 tao sa buong sekta. Walang natirang buhay. Pagkatapos siya ay dumating sa akin. At sa panahong iyon, ako ay nagtayo ng sarili kong sekta. At naging tanging Xianzun ng United Righteous Path. Diyos at demonyo. Nagtatapat sa isa't isa. Nagtatagisan tayo sa larangan ng digmaan ng mga Diyos at demonyo. Nakahadlang sa 100,000 sundalo. Nakahadlang sa malalim na dagat ng dugo at galit. 300 taon na ang lumipas. Lumaki na siya. Yung dating batang babae na tumatakbo sa paligid at humahabol sa akin. Naging isang nilalang na puno ng masamang kapangyarihan. Na may mukha na parang yelo, ang reyna ng mga demonyo. Sa ilalim ng kanyang 300 taong galit at pagnanais na pumatay. Nakilala ko pa rin ang mga mata niyang iyon. Iyon ang mga mata na tumingin sa akin. Noong unang beses siyang bumangon sa gitna ng snowstorm, napagtanto kong hindi ako tuluyang nawala. Sa tamang salita, hindi agad ako pinadala ng sistema. Binilinan niya ako ng huling 1 oras para makapagpaalam sa mundong ito. Tapos na ang huling misyon. Dahil kailangan ng kaluluwa ng host ng kaunting oras para maging matatag. Bibigyan niya ang host ng 1 oras na kalayaan. Pagkatapos ng 1 oras, babalik ang host sa Blue Star. Sa panahong iyon, ang host ay magiging isang naiwang kaluluwa. Umiiral na anyo, hindi makipag-ugnayan sa sinumang nilalang. Nakatagilid ako sa hangin, tulad ng isang transparent na tagamasid, na nakulong sa huling oras ng mundong ito. Nagtapos ang labanan ng mga Diyos at demonyo. Matinding pagkatalo ng koalisyon ng mga Diyos. Karamihan sa mga tapat na tagapagsanay ay pinatay. Ang natitira ay magsuko o sumabog. Si Luo Linshuang ay nag-iisa lang na umalis sa labanan gamit ang hangin. Ngunit pinuntahan lang niya ang isang lugar. Frost Peak. Ito ang dating lugar ng Xuanchen Sect. Isang dating matayog at marilag na sekta. Ngayon ay naging giba na matapos niyang pagbabarili ng dugo. Sa pagitan ng mga pader na wasak at mga guho ay puno ng mga damong ligaw. Ang dating mistikal na kapaligiran ay naging isang tahimik na lugar. Nakatayo siya sa gilid ng bangin. Sa ibaba ay isang napakalalim na hukay. Ang makapal na ulap ay umaagos. At sa gilid ng bangin ay may isang matandang pino. Ang mga sanga nito ay matibay na parang dragon. Ang mga karayom ng pino ay luntian at tila basang-basa. Sa gitna ng mga guho na ito lang ang natitirang buhay. Dahil ito ang puno na itinanim namin ni siya. Noong unang taon niya pumasok sa Xuanchen Sect. Katatapos lang ng taglamig. Unang pagkatunaw ng niebe ng tagsibol. Nangolekta siya ng isang pine knot sa bundok. At pumunta sa akin. Nagniningning ang mga mata at nagsabi, "Ate, magtatanim tayo ng puno." Tinanong ko siya kung bakit kailangan magtanim ng puno. Sabi ng kuya, "Ang pino ang pinakamatibay na puno. Hindi ito natitinag ng bagyo at niebe. Hindi ito natatamaan ng kidlat at apoy. Kahit sa hamog, gusto nitong maging matatag tulad ng pino." Okay. Nagtayo kami ng butas sa gilid ng bundok ng Han Xiaofeng. At inilibing ang mga pine nuts dito. Seryoso siyang nagbuhos ng tubig. Kumuha pa siya ng isang pulang lubid mula sa kanyang bulsa. Ibinuhol ito sa isang bato sa tabi. Sabi niya, ito ay isang wish rope. Tinanong ko siya kung anong wish ang ginawa niya. Itinagong niya ang kanyang mga kamay sa likod. Bahagyang namula ang kanyang mukha. Hindi ko sasabihin sa'yo. At pagkatapos ay bumulong siya. Sobrang hina na hindi marinig ng iba. Naway huwag na huwag umalis ang kapatid na lalaki sa kanya. Kapag lumaki na siya, dapat ay pakasalan niya ang kapatid na lalaki. 300 taon ang nakalipas, ang pino ay naging isang malaking puno. At ang 2 taong nagtanim ng puno. Isa ay naging demonyong tagapagwasak ng mundo. At ang isa ay naging nagliliparang kaluluwa. Tumingin ako kay Luo Linshuang na nakatayo sa harap ng punong pino. Inilabas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan hinahawakan ang magaspang na katawan ng puno. At saka siya ay dahan-dahang lumuhod. Nakaupo sa tabi ng ugat ng puno. Yakap ang mga tuhod. Malalaking luha ang bumabagsak mula sa kanyang pisngi. Dumadaloy sa mga patay na dahon. Si Demon Lord Luo Linshuang sa harap ng maraming cultivator. Hindi kailanman umiyak. Nung kinukuha ang espiritu at hinihila ang buto niya sa kulungan ng Xuanchen Sect, hindi siya umiyak. Nung pinasok ang sect at pinasiklab ang dugo, hindi rin siya umiyak. Walang luha nang pinatay ako. Ngunit sa oras na ito, harapin ang matandang pine tree na walang salita. Umiyak siya na parang bata. Tulad noong siya ay 5 taong gulang. Nakatagilid sa bahay na may bubong na dayami. Sa paraan ng pag-iyak na naghintay ng sinuman na hindi dumating. Nakatayo ako sa likod niya. Inabot ang kamay ko upang hawakan ang kanyang ulo. Maaaring dumaan ang kamay sa kanyang buhok. Walang makakahawak. Chen Huian. Nangloko ka sa akin. Ang aking naiwang kaluluwa ay tahimik na nagsalita sa likod niya. Pasensya na, Linshuang. Hindi niya maririnig.
Walang nakakarinig. Gaano ko siya gustong yakapin? Gaano ko gustong yakapin siya tulad ng dati noong bata pa kami? Ulit-ulit na sinasabi, nandito ang guro. Ngunit hindi na ako. Kanyang guro. Ako'y isang kaluluwa na malapit ng maglaho. Mabilis na lumipas ang isang oras. Ang aking naiwang kaluluwa ay nagsimulang maging mas transparent. Kailangan na akong umalis bago tuluyang maglaho. Huling beses kong tiningnan siya. Nandyan pa rin siya nakaluhod. Nakayakap sa mga tuhod. Parang isang sugatang maliit na hayop. Nagsusumamo sa ilalim ng matandang punong pino na nagdadala ng kanyang pinakamatatanging alaala. Paalam, Ling Xuang. Ang aking kamalayan ay nahulog sa walang hanggan na dilim. Ngunit ang kwento ni Luo Linshuang ay hindi natapos sa ilalim ng punong pino na yon. Sa isang lugar na hindi ko alam. Sa isang oras na hindi ko makita. Umiiyak siya sa Hansia Peak ng mahabang panahon. Hanggang ang liwanag ng araw ay naging madilim na gabi. Mula sa kalaliman ng gabi, naging bukang liwayway. Matapos siyang umiyak, tumayo siya at pinunasan ang kanyang mga luha. At pagkatapos ay bumaba siya sa bundok. Pumunta siya sa sekta ng mga demonyo. Tinawag ang isang nakatatandang miyembro. Ang nakatatandang ito, isa siya sa mga nagligtas sa kanya mula sa bilangguan ng Xuanchen Sect. Si Luo Linshuang ay palaging naniniwala na makakatakas siya, na ang matandang ito ay nagligtas sa kanya para sa isang tiyak na layunin. Ngunit ngayon ay nagpasya siyang tanungin ito ng mabuti. Dahil may isang katanungan na patuloy na bumabagabag sa kanya. Bakit si Chen Huaian ay nakipagsabuatan sa daang demonyo upang nakawin ang espada ng Diyos? At siya ay nahulog sa kamay ng daang demonyo. Napakaswerteng pagkakataon, tila hindi ito isang pagkakataon. Nang ang matandang ito ay tinawag sa harap ni Luo Linshuang, nagbago ang kanyang mukha. Napansin niya ito. Sa kanyang mataas na antas ng pag-unawa, ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ng matanda ay hindi maitatago sa kanya. May itatanong ako sa iyo. 300 taon na ang nakalipas, iniligtas mo ako mula sa bilangguan ng Xuanchen Sect. Sino ang nag-utos? Mga salita ng Demon Lord. Iyon ay desisyon ng sarili sa susunod na hakbang. Iniisip na ang Demon Lord ay may pambihirang talento. Nagsisinungaling. Nakaluhod ang matanda sa lupa. Trembling na parang butil ng bigas. Ang kanyang mga maliit na galaw. Saan siya makakapagtago sa mga mata ni Luo Linshuang? Hindi na siya binigyan ng pagkakataong magtanggol. Ang espiritu ng bato ng langit. Direktang pinadapa ang depensa ng kaluluwa ng nakatatanda. Pumasok siya sa kailaliman ng kanyang alaala. Paghahanap ng alaala. Ang alaala ng nakatatanda ay parang nagbabaliktad ng pahina. Nagsimula itong lumitaw sa kanyang harapan. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang isang batang lalaki na ginamit ang kanyang sariling dugo, na unti-unting naging mga simbolo ng pagsasawalang bisa, na sa pilitang tinakpan ang kamalayan ng matanda, at naging isang pupet na sumusunod sa kanya. Ang mukha ng batang lalaki ay sobrang pamilyar sa kanya. Chen Huaian. Nakita niya si Chen Huaian na nagplano ng isang perpektong pagtakas gamit ang puppet na ito. Sa pagitan ng mga oras ng pagpapalit ng chef, bawat bahagi ay eksaktong naitugma. Nakita rin niya ang higit pa. Mas marami pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nakita niya si Chen Huaian sa yugto ng Yuaning, na humahamon sa mas mataas na antas, laban sa isang makapangyarihang sinaunang halimaw, na tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Sa larawan, siya ay punong-puno ng dugo, na may 6 na basag na tadyang. Halos napunit ang kanyang kaliwang braso. Ang dugo sa kanyang noo ay tumakip sa buong mukha. Maging ang mga mata ay halos hindi na mabuksan. Ngunit siya ay bumangon pa rin. Muli at muli. Tuwing siya ay itinataboy ng halimaw, siya ay kumakagat sa kanyang ngipin at umaakyat mula sa mga pira-pirasong bato. Hawak ang espada ng ulan. Nakatayo ng baluktot. Tulad ng isang ipis na hindi natatalo at hindi namamatay. Ang halimaw ay sumisigaw sa kanya ng galit. Ngunit si Chen Huaian ay dumura ng dugo. Bakit parang may ngiti pa sa kanyang mga labi? Ito lang ba ang kaya mo? Nandyan pa siya sa loob. Kung hindi mo pa ito maayos, malalaman na niya ako. Siya, sino siya? Ang daliri ni Luo Linshuang ay sumisiksik sa kanyang palad. Alam na alam niya kung sino siya. Siya ay natrap sa kalaliman ng mga guho. Patuloy na umuusad ang mga larawan. Nakita niyang bumagsak si Chen Huaian matapos patayin ang halimaw. Nakahiga siya sa dagat ng dugo at nawalan ng malay ng halos kalahating araw. Ang unang ginawa niya paggising ay utusan ang mga puppet na linisin ang lahat ng baka sa lugar. Walang kahit anong natira. Nakita rin niya ang iba pang mga bagay. Yung pagtama niya sa isang lihim na lugar na may nakatagong bital ay si Chen Beian na pumasok ng maaga ng 3 araw sa lihim na lugar. Gamit ang tunay na enerhiya, winasak niya ang pangunahing pader ng bitad. Kaya naging isang walang saysay na pangamba ang bitad na yon. Yung aklat ng sinaunang mahikal na kasanayan na kanyang natuklasan ng pabor ay ginugol ni Chen Huaian ng 2 taon. Sa pagkuha nito mula sa isang lugar na ipinagbabawal ng peligro sa buhay. At pagkatapos ay inilagay niya ang puppet sa daan na kailangang daanan niya. Ang pagsubok ng mga demonyo sa kanyang puso na naranasan niya sa pag-angat sa antas ng Diyos ay si Chen Huaian na gumamit ng kanyang dibinong pagkatao na sumisid sa kanyang espasyo ng mga demonyo sa puso at tinanggap ang pinakamalalang dagok para sa kanya. Ang kapalit ay ang paglalalim ng kanyang sariling sugat sa espiritu. Halos mamatay siya sa lugar. Isang eksena pagkatapos ng isa pa. 300 taon, buong 300 taon. Naghintay siya sa dilim para sa kanya ng 300 taon. Tuwing iniisip niyang sadyang pabor sa kanya ang kapalaran. Tuwing iniisip niyang siyang nagpakasipag kaya siya nakaligtas sa mga pagsubok. Tuwing iniisip niyang sa wakas ay may kaunting malasakit ang kapalaran sa kanya. Lahat iyon ay siya. Lahat iyon ay si Chen Huaian, na siyang kinamumuhian niya ng 300 taon.
Sinasabihan ng 300 taon. Nangangakong siya mismo ang papatay dito. Nasa lugar na hindi niya makita. Gamit ang kanyang dugo at buhay upang maglatag ng daan para sa kanya. Si Luo Linshuang ay umalis mula sa alaala ng kaluluwa ng matanda. Naging malabo ang kanyang paningin. Hindi na mapigilan ang mga luha. Hindi pa tapos ang eksena. Huling yugto. Muling nakita niya ang huling laban ng mga engkanto at demonyo. Nakita niya ang kanyang puot na espada. Pinutol nito ang dibdib ni Chen Huaiyan. Pareho silang nasa kalagayan ng Diyos. Sa lakas ni Chen Huaiyan, kayang pigilan ang isang ganitong espada. Pero hindi siya umatras. Parang siya mismo ang bumangga. Maging sa sandaling tumagos ang talim. Maliwanag na nakita niya ang kurba ng kanyang labi. Nagtatawa siya. Hindi iyon pang iinsulto. Hindi iyon mapait. Iyon ay pagpapalaya. Parang sa wakas ay naalis ang isang mabigat na bagay. Parang sinasabi na sa wakas ay natapos na. Si Luo Linshuang ay parang isang manika na naputulan ng sinuli. Na lumuhod sa lupa. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kuko ay sumasakal sa kanyang balat. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Dahil sa sakit sa puso. Nakuha na ang lahat ng pandama. Nanginginig siya habang kumukuha ng isang bagay mula sa kanyang bag. Espada ng ulan. Ito ay isang premyo na nakuha niya mula kay Chen Huaiyan. Nang maglaho si Chen Huaiyan, nahulog ang espadang ito sa larangan ng labanan. At siya ang kumuha nito. Akala niya ang espadang ito ay isang simpleng sandata. Simbolo ng pagtataksil. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya. Ang pagbabawal sa katawan ng espada ay naalis na. Dahil ang naglagay ng pagbabawal ay pumanaw na. Matapos mawala ang pagbabawal, may bahagyang natitirang ingay na lumalabas mula sa espiritu ng espada. Na mahina, parang natitirang kandila sa hangin. Maaaring mawala anumang oras. Ngunit narinig niya ito ng malinaw. Magaling. Maliit na kapatid na babae. Ito ang tadhana ng nakatatandang kapatid. Ito ang boses ni Chen Huaiyan. Mahina at may panghihina. Ngunit may dala itong pamilyar na lambing na dati niyang alam. Paalam na, kuya. Pupunta sa isang napakalayo. Pagkatapos kong umalis, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ikaw na ang maglalakad sa hinaharap. Pasensya na, Linshuang. Nabahala kita. Nawawala ang boses. Ang kaluluwa ng espada ay bumalik sa katahimikan. Si Luo Linshuang ay nakaluhod sa lupa. Hawak ang espadang bughaw ng ulan sa kanyang mga kamay. Parang yakap ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Umiiyak siya na nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga balikat ay labis na nanginginig. May mga putol-putol na hikbi sa kanyang bibig. 300 taon siyang naghintay, sa wakas ay narinig ang paghingi ng tawad matapos ang 300 taon. Ang taong makakapagsabi ng pangungusap na ito ay wala na. Kapatid na guro, bakit hindi mo ako sinabi ng mas maaga? Huwag, Linshuang. Pasensya na. Gusto ni Linshuang si Shir. Pakiusap, bumalik ka. Ngunit walang sumagot sa kanya. Ang malamig na hangin ay humuhuni sa itaas ng mga guho. Ang mga sanga ng matandang pino ay kumikiskis sa hangin. Parang may sinasabi itong isang tao ng mahinahon. Huwag ka nang umiyak, Linshuang. Sa oras na ito, bigla akong bumangon. Sa harap ko ay isang madilim na kisan. Ang katawan ko ay mabigat na parang pinuno ng tingga. Aking sinubukan na damhin ang espiritual na lakas sa loob ko. Ngunit hindi ko inaasahan na ang aking dantian ay ganap na walang laman. Ang mga meridian ay parang tuyong ilog. Hindi ko man lang maramdaman ang kahit pinakamahinang alon ng espiritual na lakas. Naging isang mortal ako. Ngunit sinubukan kong igalaw ang aking katawan. Nalaman kong kahit na nawala ang aking kakayahan. Ngunit tila nandoon pa rin ang lakas ng aking mga kalamnan at ang tigas ng aking mga buto. Nananatili ang pundasyon ng aking pagsasanay sa katawan. 300 taon ng pagtitiis sa pagtuklas ng immortalidad ay hindi tuluyang nawala sa katawan. Ang pinakakakaiba ay, pakiramdam ko ay may nararamdaman ako ng bahagya. Na parang ang Blue Star ay nagsimulang lumitaw din. Katulad ng Spirit Key sa Luoyun Continent. Kahit na napakaliit. Mimi, bababa na ako sa kama. Nadulas ako ng bahagya. Halos akong nadulas. Lahat sa paligid ko ay sobrang hindi totoo. Ito ay isang paupahang kwarto. Mga 10 metro kwadrado siguro. Pero hindi ito ang kwarto na pamilyar ako. May pink na graffiti sa pader. May hanay ng mga skincare sa mesa. Pink ang mga bedsheet at comforter. May isang maliit na teddy bear sa bintana. Ito ay kwarto ng isang babae. Ito ang inuupahan kong kwarto bago ako maglakbay. Matagal nang hindi na ito sa akin. Siguro ay kinuha na ito ng may-ari sa loob ng 3 taon. Inupahan na sa iba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maraming mataas na gusali. Tila ng sasakyan. Sa Blue Star, tunay na nakabalik na ako. Isang napakalakas na emosyon ang sumabog mula sa dibdib ko. Sa loob ng 300 taon, naghirap ako sa mapang-aping mundo ng cultivation. Nang 307 taon, isang 18 anyos na binata, naging isang supremong tagapagtanggol ng isang sekta ng immortal. Hanggang sa isang bangkay na tinusok ng demonic sword. Sa wakas, nakabalik na rin ako. Naglibot ako. Nakita ko sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama. Ang petsa na nakalagay sa screen ng telepono ay nagpaiyak sa akin. Nakita ko sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama. Ang petsa na nakalagay sa screen ng telepono ay nagpaiyak sa akin. 3 taon na ang nakalipas mula sa Blue Star. Isang katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Yung maingay na sistema na tumagal ng 300 taon ay nawala na. Naghahanda na akong lumabas. Kumuha ako ng tissue para punasan ang aking mukha. Sa susunod na sandali, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Isang ulap ng singaw ang lumabas. Pagkatapos ay isang anino na nakabalot sa tuwalya. Ang rosas na buhok ay basang-basa at nakapatong sa balikat. Sa puting singaw, lumitaw ang isang magandang mukha. Naglilinis pa rin ang kamay ng dalaga sa buhok. May tamad na tingin sa mata. Pagkatapos ay nakita niya ako.
Nagkatinginan kaming dalawa ng mga 3 segundo. Halos mapasigaw ako sa sobrang ingay. Sumigaw ang dalaga at umatras ng 2 hakbang. Mahigpit niyang niyayakap ang tuwalya. Kinuha niya ang shower gel sa lababo. Bumagsak ito sa akin. Siraulong manyakis. Paano ka nakapasok? Lumabas ka. Ang bote ng sabon ay tumama ng eksakto sa aking noo. Masakit, napatalon ako. Sandali. Hindi ako manyakis. Maaari kong ipaliwanag. Ipaliwanag mo nga. Tatawag na ako ng pulis. Talagang kinuha niya ang cellphone at handang tumawag. May narinig na katok mula sa kapitbahay. Anong nangyayari dito? Kailangan bang tumawag ng pulis? Tapos na. Hindi may paliwanag. Kung magpapatuloy pa ako, baka mahuli akong abnormal. Lumiko ako at itinulak ang bintana para tumalon. Narito ako sa 2 palapag. Tinatayang 8 na metro ang taas. Kung ordinaryong tao, sa ganitong talon, siguradong mamamatay o magiging may kapansanan. Ngunit napansin kong sa sandaling bumagsak ako, bahagyang lumuhod ang aking tuhod. Matatag ang mga paa sa lupa. Walang kahit kaunting panginginig. Talagang nariyan pa ang aking pagsasanay. Ang 300 taong pagsasanay sa katawan sa antas ng Tianzon ay hindi basta-basta. Hindi ako lumingon. Tumakbo ako ng mabilis. Humahampas ang hangin sa aking mukha, na may dalang natatanging usok ng sasakyan mula sa Blue Star, at amoy ng alikabok ng lungsod. Masama pero pamilyar. Tumakbo ako ng higit 10 minuto, nang matiyak na walang humahabol. Tumigil ako. Nakayuko at humihingal. Sa tabi ng kalye may mga billboard, na nagpapalabas ng mga balitang hindi ko maintindihan. Ang mga tao sa kalsada ay nagmamadali. Karamihan sa kanilang mga mukha ay may dalang matinding alerto. Hindi ito normal. Naalala ko dati sa kalye na ito. Palaging may mga naglalakad na nag-ingay. Pero hindi ito ang oras para mag-alala. Dahil nakita ko ang isang bagay. Isang lumang papel na nakasabit sa poste. Marahil dahil sa hangin, araw at ulan. Lahat ng sulok ay nakatiklop na. Kulay ay halos nawala na. Pero malinaw pa rin ang nakasulat sa ibabaw. Sa gitna ay ang larawan ko. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat na paumanhin, hinahanap kita. Sa ibaba ay isang linya ng nakasulat na sulat kamay. Ang sulat ay pira-piraso at pabaluktot. Marahil ay nanginginig ang kamay ng sumusulat. Hinahanap ka ng tiyahin mula sa Huayan. Kung nakita mo ito, makipag-ugnayan ka. Nasa likod nito ang isang serye ng mga numero ng telepono. Nakatayo ako sa ilalim ng post ng kuryente. Tinutukan ko ang papel na iyon ng matagal. Matagal na umabot sa punto na. Ang mga dumaan na mga tita ay nagbigay ng kakaibang tingin. Tita, nandito na ako. Sa wakas, nandito na ako. Sinusundan ko ang alaala patungo sa bahay. Malapit lang ang subdivision kung saan nakatira ang tita. Mga 3 sakay ng bus ang layo. Dati, araw-araw akong dumadaan sa daang ito papuntang paaralan. Kahit nakapikit, hindi ako maliligaw. Nang makarating ako sa pintuan ng subdivision, mabilis ang tibok ng puso ko. Halos lalabas na sa lalamunan ko. Pumasok sa pasilyo. Umakyat sa hagdang. Nakatayo sa harap ng pinto na pamilyar sa alaala ko. Huminga ako ng malalim. Kumatok. Ang nagbukas ay isang estrangherong lalaki na nasa mga 40 ang edad. Nakatayo sa harap ng pinto na pamilyar na pabalik-balik sa alaala. Huminga ako ng malalim. Kumatok ako. Pagbukas ng pinto ay isang estrangherong lalaki na nasa mga 40 ang edad. Sino ang hinahanap mo? Dati akong nakatira dito. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang dating nakatira dito? Isa siyang. Isang babae na nasa mga 30 ang edad. Sinasabi mo yung nakaraang nangupahan. Matagal nang umalis. Siguro mga 2 taon na ang nakalipas. Ako rin ang nakapangupahan pagkatapos. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi ko alam. Ako ang nakipagkontrata sa may-ari. Hindi ko pa nakikita yung dating. Pinto na nagsara. Nakatayo ako sa halway, nag-isip ng matagal. Huwag mag-alala, may cellphone pa rin ako. Yung numerong nakasulat sa poster ng nawawalang tao. Bumalik ako sa pintuan ng nangungupahan. Muling kumatok. Anong nangyari ulit? Nakasulat sa mukha ng lalaki ang pagkainip. Pasensya na. Maaari bang makahiram ng iyong cellphone? Isang tawag lang. Mabilis lang. Nag-atubiling sandali ang lalaki. Siguro dahil nakita niyang nag-aalala ako. Hindi ako mukhang masama. Ibinigay pa rin ang cellphone. 8 oras, tinawagan ko ang numerong iyon. Ang numerong tinawagan mo ay hindi na aktibo. Tinawagan ko ulit. Ang numerong tinawagan mo ay hindi na aktibo. Ako'y labis na nag-aalala. Naghahanda akong pumunta sa istasyon ng pulisya para tingnan ang mga record ng paglipat. Sa pamamagitan ng impormasyon sa pagkakakilanlan, dapat ay makikita ko kung saan siya lumipat. Pero kakarating ko lang sa gitna ng daan. Biglang nagbago ang panahon, hindi ito ang karaniwang maulap, kundi sa kalangitan. Biglang lumitaw ang isang kakaibang itim na ulap, na kumakalat tulad ng tinta sa asul na kalangitan. Napakabilis ng takbo. Agad na. Nagsimula ang mga tao sa kalye na sumigaw at tumakbo ng sabay-sabay. Dumating ang halimaw. Mabilis na tumakbo, panibagong butas sa espasyo. Tumakbo papunta sa istasyon ng tren. Ligtas sa ilalim ng lupa. Nauupo ako sa kalye. Pinapanood ang mga taong nagmamadaling tumakbo sa buong paligid. Nalilito ako. Halimaw at butas sa espasyo. Ito ang bughaw na bituin. Kailan nagkaroon ng halimaw dito sa bughaw na bituin? Ngunit sa susunod na sandali, naintindihan ko na. Isang bitak ang lumitaw sa itim na ulap. Bagaman hindi ito malaki. Ngunit sapat na upang makalabas. Ng isang halimaw na tigulang na kasing taas ng 2 palapag. Mula rito, ang ibabaw nito ay natatakpan ng itim na kalasag na parang kaliskis. Ang mga mata nito ay kumikislap ng berdeng liwanag. Ang malalaking pangil ay tumutulo ng malagkit na laway. Nararamdaman ko ang alon ng kanyang espiritu. Sa ilalim ng gintong elixir, marahil ay nasa ruwak ng pundasyon. Ngunit para sa mga karaniwang tao sa asul na bituin, ito ay isang halimaw na nasa antas ng katapusan ng mundo. Sinalubong nito ang tumatakbong tao sa karamihan. Sa sandaling iyon,
Nakita ko ang tatlong kabataan. 2 lalaki at 1 babae. Mga nasa mahigit 20 taong gulang. Pinakamabagal tumakbo. Hindi pa sila nakapagbalik tanaw. Ang higanting pangil ng halimaw ay sumabog ng dugo. 3 batang buhay. Ang biglang nawala sa aking harapan. Kahit buto ay walang naiwan. Hinawakan ko ang aking kamao. Sinubukan kong gisingin ang kapangyarihan sa aking katawan. Walang anuman. Hindi ko man lang maabot ang threshold ng pagbuo ng enerhiya. Ngunit ang kalagayan ng tatlong iyon ay nasa aking harapan. Malapit na akong sumali. Kahit anong antas ng kakayahan niya. Dati rin akong isang immortal. Lumakad ako ng matapang at sumugod. Dahil sa 300 taon kong karanasan sa laban, nakapag-push ako pataas. Isang suntok ang pinakawalan ko sa gilid ng liig ng halimaw. Kasunod nito ay ang malakas na tunog ng pagbagsak. Ang malaking puwersa ng rebound ay bumalik sa aking braso mula sa kamao. Nanginginig ang buong braso ko. Ngunit ang halimaw ay napaatras ng 2 hakbang sa isang suntok ko. Nagbigay ito ng isang sigaw ng pagkabigo. Ang mga berdeng mata ay nakatitig sa akin. Ngunit ang halimaw ay napaatras ng 2 hakbang sa isang suntok ko. Nagbigay ito ng isang sigaw ng pagkabigo. Ang mga berdeng mata ay nakatitig sa akin. Parang hindi makapaniwala na ang isang mortal ay makakapagpahina sa kanya. Medyo nagulat din ako, kahit na wala pang kakayahan. Pero ang lakas ng katawan na ito ay lampas pa sa inaasahan ko. Kahit na ang pagmamana ng katawan ay hindi pa ganap. Pero ang kalagayan ng Diyos na makapangyarihan ay hindi biro. Muling umatake ang halimaw. Lumiko ako sa gilid para makaiwas. Kasabay nito, niyayakap ko ang mga labi ng gusali sa tabi. Nakalantad na bakal. Tinatayang 1 metro at 2 ang haba. Kasing laki ng braso. Inalis ko ito ng isang kamay. Kahit na walang espiritual na lakas na may papasok. Ngunit mayroon akong ibang bagay. Iba ang lakas ng kaluluwa sa lakas ng espiritu. Ang lakas ng kaluluwa ay kapangyarihan sa antas ng orihinal na espiritu. Kahit na nawala ang aking kakayahan, nananatili pa rin ang balangkas ng aking espiritu bilang isang templo ng Diyos. Nananatili rin ang natitirang enerhiya ng kaluluwa. Inilalagay ko ang natitirang enerhiya ng kaluluwa sa bakal na bakal. Isang ordinaryong piraso ng basura sa konstruksyon. Naging isang sandata na may bahagyang ningning. Naramdaman ng halimaw ang panganib. At naglabas ng matinding sigaw ng galit. Pero handa na akong kumilos. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa likuran. Lahat ay bumuo ng linya. Taktikal na pagsalakay sa bilang 3. Isang grupo ng mga nakasuot ng itim na uniforme. Ang sumugod mula sa magkabilang panig ng kalye. Mabilis at sanay sa galaw. Nagulat ako ng matuklasan. Sila ay may kaunting espiritual na lakas. Marahil ay nasa antas ng pagbuo ng pundasyon. Yung nasa unahan, may kulay rosas na buhok. Naka-ponytail. Naka-uniforme ng taktika. Sa kanyang magandang mukha ay nakasulat ang seryoso at mabangis. Siya pala yung babae na nakilala ko sa inuupahang bahay. Hindi siya tulad niya ngayon. Mas parang isang leopardo na handang pumatay ng kaaway anumang oras. Nagmumula sa kanyang kamay ang malambing na lilang liwanag ng espiritu. Nasa tuktok na siya ng pundasyon sa kanyang kakayahan. Kailangan nating mapigilan ang hayop na ito dito. Mga kasamahan, nasa atin na ang buhay ng mga mamamayan. Sa kanyang utos, 10 tao na nakaitim ang sabay-sabay na naglabas ng kapangyarihan. Nagtayo ng pader at sumugod. Ang kapangyarihan ay nag-ugnay at naging lambat. Nakapagpigil sa halimaw na tigre sa gitna. Matinding laban. May nasaktan. May naitapon. Ngunit sa huli, sa ilalim ng pamumuno ng batang babae, putulin ang halimaw. Bumagsak ang bangkay ng halimaw ng malakas. Nagpataas ng alikabok sa paligid. Humihinal ng malakas ang batang babae. Pawis na pawis ang noo niya. Habang nililinis niya ang lugar, nakita niya ako sa gitna ng mga tao. Hawak ang nagliliwanag na bakal. Nagtagpo ang mga tingin ng 2 tao. Pumutok ang kanyang mukha sa pamumula. Mula sa pulang naging puti. Siguro naisip niya ang tungkol sa paglabas mula sa banyo. Na nakita siya ng isang estrangherong lalaki na walang damit. Hindi siya makapagsalita. Tumakbo siya at hinawakan ang aking kwelyo. At dinala ako sa sasakyan. Sandali lang. Maaari kong ipaliwanag. Huwag masyadong mag-aksaya ng salita. Ganito ako naipasok sa isang itim na van. Sa kanilang mga bibig, dito ko lang nalaman na ang grupong ito ay bahagi ng opisyal na itinatag na Bureau of Demon Control ng China. 3 taon na ang nakalipas. Iyon ang sandali na ako'y tumawid sa luwang ng buwan. Biglang nagsimulang magbalik ang espiritu ng kalikasan sa bituin ng asul. Ang konsentrasyon ng espiritu ng langit at lupa. Sa mga susunod na buwan ay tumaas ng ilang dekada. Isang maliit na bahagi ng sangkatauhan ay nagising sa kanilang kapangyarihan. At nagkaroon ng mga kakaibang kakayahan. Ang opisyal na ahensya ay naggrupo sa kanila ayon sa kanilang lakas sa Antas Z. Antas E, Yi, General, Pangkalahatan, Dilaw at Emperador. Ang kasalukuyang pinakamataas na antas na alam natin sa Blue Star ay ang Emperor level. Sabi nila, ilan lang sa buong mundo ang ganito. At ang babaeng may rosas na buhok, si Gumingyao, ang kapitan ng Zhenghai City Demon Suppression Bureau, na isang peak level na supernatural. Ang kapitan ng Zhenghai City Demon Suppression Bureau, na isang peak level na supernatural. Sa lungsod na ito, siya ay kabilang sa mga nangunguna. Kasabay ng muling pagbangon ng espiritu, nagdala rin ito ng mga side effect. Minsan, may mga puwang sa kalangitan na lumilitaw. Mula sa mga puwang na ito, bumababa ang iba't ibang mga mutant na halimaw. Ang mga halimaw na ito ay kumakain ng espiritual na lakas. At ang mga tao ang kanilang mga biktima. Nagdala ito ng malaking sakuna sa Blue Star. At ang Demon Suppression Bureau ay itinatag upang harapin ang ganitong sitwasyon. Kaya ano talaga ang pagkatao mo? Naupo si Guminyaw sa harap ko. Nakabraso ang mga braso. May mapagmatsyag na tingin. Gumamit ako ng isang paliwanag. Yung paupahang kwarto dati ay sa akin. 3 taon na ang nakalipas.
Bigla na lang akong na-teleport sa ibang lugar. Kagabi lang ako nakabalik. Pagkatapos bumalik, nadiskubre ko na tinitirhan mo na ang bahay ko. Hindi ko sinasadyang mangyari yon. Malinaw na hindi siya masyadong naniniwala. Pero hindi rin siya agad nagsalita. Paglipat. Sinasabi mo ba na isa ka ring nagising? Hindi naman talaga. Wala akong kapangyarihang kakaiba. Tama iyon. Sa ngayon, wala talaga akong espiritual na lakas. Paano ka nakaligtas sa harap ng halimaw kanina? Iyon ay isang halimaw na kasing lakas ng isang bayani. Siguro, maganda ang aking pisikal na kondisyon. Tinitigan ako ni Guminyaw ng matagal. Sinabi ng kanyang kutob sa kanya. Hindi basta-basta ang lalaking ito. Pero tutu, hindi ko nararamdaman kahit anong enerhiya mula sa kanya. Sa huli, hindi na siya nagpatuloy pa sa pagtatanong. Sige na, hindi ko na muna papansinin ito. Pero sinabi mo kanina na nawalan kayo ng kontak ng pamilya mo. Ang pangalan ng tita ko ay Jen Yixu. 3 taon na ang nakalipas, nakatira pa siya sa lumang barangay sa south ng lungsod. Ngayon, lumipat na siya. Tumigil na rin ang kanyang cellphone. Pwede mo ba akong tulungan hanapin ang kanyang kinaroroonan? Sige, susubukan ko. Sa mga nakaraang taon, dahil sa kalamidad ng mga halimaw, maraming tao ang nawawala o nasawi. May sistema ang gobyerno para sa paghahanap ng tao. Ngunit hindi ko matitiyak kung makikita nila ako. Parang may gustong sabihin sa isang sulyap. Ngunit sa huli, umuungol na lang siya. At iniwas ang mukha sa bintana. Marahil galit pa rin siya tungkol sa paupahan. Tahimik akong humingi ng tawad sa isip ko. Hindi iniulat ni Guminyaw ang aking presensya. Nakalulungkot ito sa akin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa akin na sa mga nakaraang taon, may mga taong nagising sa kanilang kapangyarihan na nais lamang mamuhay ng normal. Ayaw nilang maitala at ma-recruit ng gobyerno. Kahit na siya ay ang pinuno ng Anti-Magic Bureau, naiintindihan din niya ang ganitong pag-isip. At kahit na ako ay banta sa lungsod, kahit na nasa tuktok na ng kanyang antas, may kumpiyansa siyang harapin ito. Kung alam lang niya na sa kabilang mundo ako ay nasa kalagayan ng Diyos, malamang hindi siya ganoon katiwala sa sarili. Pero hindi ko balak sabihin sa kanya. Sa ngayon, ang pag-akit ng pansin ng opisyal ay magdadala lang ng gulo. At ang gusto ko lang ay mahanap ang maliit kong tiyahin. Inutusan ni Guminyaw na mag-ayos sa akin ng isang budget hotel. Hindi pa nakatira. Binigyan ulit ako ng bagong cellphone at isang bagong numero. Tinutukan ko ang bagong cellphone. Parang may kakaibang pakiramdam. 300 taon na akong hindi humawak ng ganitong elektronikong produkto. Ang huli kong paggamit ng cellphone ay bago ako maglakbay sa ibang panahon. Noong gabing iyon, umorder ako ng takeout na pritong manok at cola. Naghanda akong mag-enjoy sa Delta. At sabay na harangan ang tulay. At pagkatapos ay ang nakakasuklam na liwanag ay umikot. Nakarating ako sa mundo ng mga cultivator. Hindi ko natikman ang fried chicken. Hindi ko rin natapos ang Delta. Lumipas ang 300 taon. Nakasandal sa matigas na kama sa hotel. Bigla kong naramdaman na parang hindi totoo. Lumipas ang 300 taon. Nakasalampas ako sa matigas na kama sa hotel. Bigla akong nakaramdam ng hindi totoong bagay. Gumamit ako ng cellphone para maghanap ng balita. Puno ng mga balita tungkol sa pagsalakay ng mga halimaw. Mga nilalang na may kapangyarihan dahil sa muling pagbangon ng espiritu. Sobrang laki ng pagbabago sa mundong ito. 3 taon na ang nakalipas, ang bituin ng Asul ay isang karaniwang planeta ng teknolohiya at kultura. Kakaibang halo ng kalahating katapusan ng mundo. Pinatay ko ang cellphone ko at humiga. Matapos ang isang araw ng pagod, ako'y mabilis na nakatulog. Sa sandaling yon, parang may napanaginipan ako. Nakita ko si Lolin Shuang. Nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok na umaabot sa ulap. Iyon ang tuktok ng mundo ng Mahika. Ito ang kanyang sentro ng kapangyarihan. Sa tuktok ng imperyong kanyang itinayo. Ang dilim ay parang tinta. Ang kalangitan ay kumikislap. Ngunit ang mga bituin ay nakaukit sa kanyang puting buhok. Kaya mas lalo niyang pumuti ang mukha. Nakatayo siyang mag-isa doon. Walang kasama niyang tauhan. Walang alalay. Walang anuman. Napansin ko na may hawak siyang bagay sa kanyang kamay. Ito ay ang espada ng ulan. Hawak-hawak niya ang espada na yon. Parang hawak niya ang isang uri ng obsesyon. At pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo. Bumuhos ang mga luha. Sa huli, parang may binubulong siya. Nakatanggap ako ng gising mula sa tunog ng cellphone. Narinig ko ang boses ni Guminyaw. Chen Huian. Medyo hindi natural ang kanyang boses. Pinuputol-putol. Parang nag-iisip ng mga salita. Nakita ko na. Lumipat ang tiyahin mo sa Sacheng 2 taon na ang nakalipas. Lungsod ng Su. 1 taon na ang nakalipas, sinalakay ng mga halimaw ang lungsod ng Su. Nawasak ang buong lungsod. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng Su ay itinuturing na level na bawal na lugar. Puno ng malalaking halimaw ang buong lungsod. Nakatigil ang komunikasyon. Walang signal mula sa mga nakaligtas. Buhay pa ba siya? Sa ngayon, wala pang record na buhay pa siya. Wala rin record na kumpirmadong pumanaw na siya. Pero honestly, maliit ang tsansa nito. Pasensya na. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ang phone. Tita, nagpupunyagi ako sa mundo ng pagtataas ng espiritu ng 300 taon. Para lang makabalik at makita ka. Pero nandito na ako. Nasaan ka? Ilagay mo ang telepono. Nakatayo ako doon. Matagal na hindi gumagalaw. Ang mga alaala ay dumadaloy na parang baha. Noong bata ako, nagkasakit. Yumakap sa akin ang tiyahin ko at tumakbo kami ng mahigit 10 kalsada. Bago namin natagpuan ang klinika na bukas pa. Basang-basa na ng pawis ang kanyang damit. Nanginginig ang kanyang braso habang yakap ako. Noong mga panahong iyon, siyang mismo ay 17 o 18 taong gulang lamang. Ngunit matigas na parang isang matanda.
Palagi siyang nasa harap ng paaralan na naghihintay sa akin pagkatapos ng klase. Hawak ang paborito kong candy na piniritong mani. Taglamig. Bago ako matulog, pinapainit niya ang aking kumot gamit ang mainit na bote ng tubig. Sabi niya, kung malamig ang kumot, hindi ako makakatulog ng maayos. Noong taon ng pagsusulit, naghintay siya sa labas ng exam hall ng buong araw. Kahit tanghalian, hindi siya kumain. Hindi siya nagsabi na pagod siya. Hindi kailanman nagsasabi na mahirap. Alam ko kung gaano kahirap ang magpalaki mag-isa sa kanya. Isang dalagang hindi pa kasal. Mag-isa niyang inaalagaan ang isang batang hindi niya sariling anak. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pinakamagandang panahon sa akin. May maririnig na nakakatakot na alarma mula sa labas ng bintana. Lumabas ang emergency notification sa cellphone niya. Alarm ng pag-atake ng halimaw. Pakiusap mga mamamayan, agad na pumunta sa ilalim ng lupa para sa mga pasilidad ng pagtatago. Narito na naman. Isa na namang halimaw. Ngunit hindi ako gumagalaw. Yung mga likas na pag-iwas. Ang makatuwirang paghuhusga. Ang pagnanais na mabuhay. Lahat ay natabunan ng isang mas primitibo at mas marahas na emosyon. Galit na ako ng 300 taon. 300 taon akong nagtiis ng kahihiyan. Lahat ay natakpan ng isang mas primitibo at mas marahas na emosyon. Galit na ako ng 300 taon. 300 taon akong nagtiis ng kahihiyan. Nagsagawa ng anumang paraan upang ipagkanulo ang lahat. Para lang makabalik. Ngunit nakabalik na. Nawala na ang mga mahal sa buhay. Nawala na ang bahay, nawala na ang lahat. Ang natira na lang ay ang buong mundo ng mga halimaw at mga guho. Tumayo ako. Lumapit sa bintana. Pumasok ang malamig na hangin. Kasabay ng mga tunog ng pagsabog at mga sigaw mula sa malayo. Sa ibaba ng unang palapag ay higit sa 20 metro ang taas. Nasa ilang palapag ang hotel. Tumayo ako sa bintana. Nasa ibaba ang magulong kalye. May mga halimaw na hinahabol ang mga tao. Pero sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman ang kakaibang pakiramdam. May isang bagay sa loob ko na kumikilos. Parang isang ilog na matagal nang natutulog. Nagsimula nang matunaw ang yelo. Napakapayak na lakas ng espiritu. Ay kusa nang pumapasok sa aking katawan mula sa kalangitan at lupa. Sa tuyong ilog sa aking dantyan. Lumitaw ang isang sinag ng tubig. Hindi marami ngunit tiyak na naroroon. Antas ng pagsasanay, panahon ng pagbuo ng enerhiya. Isang araw lamang. No, kahapon nang bumalik ako. Ang katawan ko ay nasa normal na estado lang. Pero ngayon, kusang nagsisimula na itong sumipsip ng espiritu. Parang ang dating kong kakayahan. Unti-unting bumabangon muli. Nandyan pa rin ang lalagyan ng danto ng Tiansun. Nandyan pa rin ang dating kong landas sa cultivation. Nandyan pa rin ang aking pag-unawa sa realm. Ngayon, pinapalabas lang na nag-init ng yelo pabalik-balik. Mas mabilis pa sa karaniwang tao. Ang espiritu sa panahon ng pag-ensayo ay bahagyang hindi pangkaraniwan. Pero kasabay ng aking 300 taong karanasan sa kalikasan at pag-unawa sa mga kasanayan, sapat na ito. Mula sa ika-10 palapag, tumalon ako pababa. Sa sandaling tumama sa lupa. Ang espiritu ay umiikot sa aking mga binti. Naitanggal ang impact force. Nasa harap ang mga halimaw na humahabol sa mga mamamayan. 9 ng asong gubat na halimaw. Kasing laki ng batang baka. Antas ng pagbuo ng pundasyon. Kasing laki ng batang baka. Antas ng pagbuo ng pundasyon. Gumamit ako ng espiritual na lakas upang lumikha ng isang malinaw na. Halos di makatotohanan ng espada ng espiritual na lakas. Ang pag-activate ng espiritu sa panahon ng pagninilay gamit ang Tiansun Sword Technique. Palaging may pakiramdam na parang maliit na kabayo ang humahatak ng malaking karwahe. Ngunit ang agwat sa pagitan ng mga kasanayan at diwa ay sapat upang punan ang agwat sa antas ng pagsasanay. Habang ako ay naglabas ng espada. Isang pilak na liwanag ng espada ang humampas sa kalangitan ng gabi. Ang kurba ay kasing ganda ng baluktot na tabak ng buwan. Ang liwanag ng espada ay humampas sa katawan ng maraming asong lobo na demonyo sa harapan. Kasabay nito, isang bangungot. At pagkatapos ay sabay-sabay na nahati sa marami. Mga bangkay ng halimaw na bumagsak sa lupa. Isang espada, lahat ay nawasak. Sa tabi ng daan, ang ilang mga mamamayan na hindi pa nakakapagtagumpay na makapasok sa istasyon ng subway ay nakita ang eksenang ito at tuluyang napatigil sa kanilang kinaroroonan. Ang bibig ay kayang isubo ang isang buong mansanas. Isang matandang lalaki ang nakalimutang tumatakbo para sa kanyang buhay. Nadapa siya. Nahulog na parang aso na kumakain ng dumi. Ngunit hindi ako tumigil. Mas marami pang mga halimaw ang lumabas mula sa bitak sa langit. Mga anyong wolf, ahas, at agila. Iba't ibang uri. Ngunit ang lakas ay kadalasang nasa yugto ng pundasyon. Parang nababaliw ako na tumakbo patungo sa kanila. Sa bawat pagpatay ko sa isang halimaw, ang espiritu sa kanilang katawan ay aking nilalamon. Ang mga espiritu na iyon ay naglalaman ng kapangyarihan na pumapasok sa aking dantyan. Puno ang malaking lalagyan na iyon. Ang aking antas ng pagsasanay ay mabilis na umaakyat. Ang pakiramdam na ito ay parang isang disyerto na natuyot sa loob ng 100 taon. Biglang dumating ang malakas na ulan. Bawat pulgada ng aking mga ugat ay sabik na sumisipsip ng espiritual na lakas. Hindi ko alam kung gaano karaming mga ito ang napatay ko. Alam ko lang na sa pagtatapos ng gabing iyon, ang aking antas ng pagsasanay ay matatag na nasa tuktok ng pundasyon. Ang aking damit ay nabasa ng dugo ng halimaw, kasama ng aking sariling dugo na lumalabas mula sa mga sugat. Ngunit may apoy sa aking mga mata. Tita, hintayin mo ako. Kahit nasaan ka man. Sisikapin kong mahanap ka. Sa mga susunod na linggo, nang may halos kabaliwan, pinatay ko ang mga halimaw. Sa araw, naghanap ako sa gilid ng lungsod. Sa gabi, nag-ensayo ako sa mga abandonadong lugar. Patuloy ang pag-angat ng aking kakayahan. Simula ng panahon ng puso, gitnang panahon ng puso, durok ng puso. Bawat pag-usbong ay napakadali at kamangha-mangha. Parang 100 beses nang nilakad na ang 100. Pagkatapos mong lakarin ito ng 200 beses.
Bawat hakbang ay tumpak at walang mali. Pagkatapos ng 3 linggo, nakarating na ako sa rurok ng puso. Naramdaman ko na ang hangganan ng Yuan Ying. Tinuturing na isang isa-zero elite level na makapangyarihang kakaibang kakayahan sa Blue Star World. Pinipilit kong iwasan ang mga tao sa Magic Suppression Bureau. Ayaw kong magkaproblema. Pero dumating pa rin sila. Noong huling gabi, muling pumutok ang langit sa Jianghai City. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki pa kaysa sa lahat ng nauna. Sobrang laki na kayang lamunin ang isang buong larangan ng Soxer. Ang itim na ulap ay umaalon. Parang kumukulong dagat ng tinta. Isang di pa nakitang masamang presensya. Ang sumasabog mula sa mga bitak. Nakatayo ako sa 3 kilometro ang layo. Nararamdaman ko ang nakabibinging presyon. Ang Yuan Ying ay hindi. Hindi lang Yuan Ying. Ang tuktok ng Yuan Ying ay may tendensyang lumapit sa Huashen. Isang napakalaking nilalang ang sumisiksik mula sa bitak. Ito ay isang higanteng ahas. Kulay itim na itim tulad ng tinta. Ang mga kaliskis ay nagre-reflect ng kakaibang purpurang liwanag sa dapit hapon. Kasing taba ng mga tubo ng imburnal sa lungsod. Ang haba ay hindi makita ang buntot, hindi bababa sa 100 metro. Nakatira ito sa ibabaw ng syudad ng Jianghai. Kapag inilalabas nito ang dila ng ahas, biglang bababa ang temperatura sa paligid ng ilang milya. Ang pinaka nakakatakot ay, nabuksan na ang bibig nito. Dito ay napakakapal ng amoy ng tao. Nagsasalita na ito ng tao. Nakapanganak na ng katalinuhan. Ito ay isang tunay na dambuhalang demonyo. At sa likod nito, sumusunod pa ang napakaraming demonyong may mas mababang antas ng lakas. Nagpadala ang organisasyon ng pagsugpo ng demonyo. Hindi lang sa sangay ni Gumoyaw sa Jianghai City. Pumadala pa nga sila ng isang makapangyarihang telekinetic para suportahan si Ling Qian. Kahit na si Ling Tian ay isang batang lalaki. Ngunit malalim ang kanyang mga mata. Hindi na siya bihira sa malalaking laban. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng enerhiya na parang metal. Ang kanyang kakaibang kakayahan ay naging isang dambuhalang apoy na espada. Kahit na kaya na niyang maglabas ng espiritu ng presyon. Ang antas ng kanyang galing ay katumbas ng rurok ng Golden Core. Ngunit kapag humarap sa dambuhalang Mournful Python, kahit na nag-effort siya, limitado lang ang kaya niya. Hindi pa umabot ng 1-0 minuto ang laban ng dalawa. Nakatama ang buntot ng ahas kay Ling Tian. At siya ay lumipad na parang bala. Nabasag ang 3 gusali. Bago siya huminto. At dumugo ang bibig. Nakanail siya sa mga guho. At ang mukha niya ay kulay asul. Ang gwapo niya talaga. Pero sa harap ng malaking demonyo, para siyang papel lang. Mas grabe pa ang kalagayan ng iba pang nasa bureau ng pagsugpo ng demonyo. Sa laban na ito, higit sa 100 mga supernatural na tao ang namatay agad. May ilan pang naputol sa gitna ng malaking ahas. Marami pang malubha ang sugatan. Bakit kaya hindi pa dumadating ang mga reinforcement mula sa headquarters? Puta, ito ang dahilan kung bakit tayo pinapadala sa kamatayan. Saan na ang mga taong may kakayahang medikal? Hindi na kayang tiisin ni Xiaoli. Isang binatang may blonde na buhok ang humahawak sa sugat ng dalagang nasa kanyang mga bisig. Umiiyak na siya. Sila ay mga tagapagpatupad ng Jianghai Shi Demon Control Bureau. Ang dalagang puno ng dugo. Kasabay nito, siya rin ang kanyang minamahal. Kapitan, mga kasapi ng medikal na grupo. Lahat sila ay nagsakripisyo na. Hindi lang ito takot. Ito ay kawalan ng pag-asa. Hindi ito basta-basta kagwapuhan. Ito ay kaharian. Sa harap ng ganitong kapangyarihan, tayo'y parang nagpapadala lang sa kamatayan. Kapitan, baka dapat tayong umatras. Yung kabataan ay pinunasan ang kanyang luha. At agad na nagpakita ng matibay na ekspresyon. Nanginginig siyang kumuha ng pusporo. At sinindihan ng isang insenso. Umatras ka kasama si Xiaoli. Protektahan mo siya. Commander, nababaliw ka ba? Kaibigan, ang ibang grupo ay patuloy na nakikipaglaban. Sa likod natin ay milyon-milyong mamamayan ng Jianghai City. Sila ay libu-libong tao. Kung umatras tayo, ano ang mangyayari sa kanila? Sa iba pang tao, hindi natatakot. Sumunod ka sa akin. Ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng koponan ay tila walang takot sa kamatayan. Sa kabilang panig, si Guminyaw ay tinamaan ng buntot ng python sa kanyang tagiliran. Lumipad ng mahigit 10 metro at tumama sa isang nakabaling boss. Nawalan ng malay. Ang Mingyu python ay nakahiga ng tamad doon. Ang mga mata ng ahas ay puno ng aliw. Para dito, ang mga tao ay parang mga alitaptap na madaling matapakan. Nakakaboard. Ganoon na ba kahina ang mga tao sa mundong ito? Walang saya sa pagpatay. Ngunit sa susunod na sandali, nakita niyang may isang lalaki na lumabas mula sa dilim. Isang hakbang-hakbang na lumapit sa harap ng madilim na ulang. Mabagal ang mga hakbang. Walang anumang banta. Ang usok sa mga guho ay hindi pa nawawala. Ang liwanag ng apoy ay tumatama sa aking pisngi. Yumuko ang madilim na ulang. Nakatingin sa akin ang mga mata ng ahas. Nadarama nito ang aking antas ng pagsasanay sa ruwak ng pundasyon. Para dito, isa lamang itong langgam. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, nararamdaman niya ang isang malamig na panginginig. Parang nakaupit ito sa kanyang isipan. Nagmumukhang pamilyar ang tao sa kanyang harapan. Ngunit isang simpleng pundasyon lamang. Paano ito makakatapat sa kanyang daan-daang taon ng pagsasanay? Isa na namang naghanap ng kamatayan. Hindi ako nagsalita. Ang espiritual na lakas sa aking dantsayan ay mabilis na umikot. Ayon sa isang pamamaraan ng pagsasanay na lampas sa kasalukuyang antas. Ito ay isang lihim na sining na aking nilikha sa nakaraang buhay. Ang huwangkuan na pambihirang atake ng Diyos. Gamit ang lakas ng kaluluwa bilang gabay. At ang espiritu ng langit at lupa bilang talim. Nakatipon sa isang daliri. Ituro mo, parang pagbaha sa ilalim ng lupa. Lahat ng espiritu ay mamamatay. Gamit ang espiritu na nasa tuktok ng pagbubuo ng batayan upang paandarin ang lihim na kasanayan na ito. Para kang naglalagay ng isang ilog sa isang mangkok. Ang katawan ay makakaranas ng malaking backlash. Pero kaya bang maglabas ng ganitong atake? Dahil ang mahalaga ay hindi lang sa dami ng espiritu.
At nakasalalay ito sa lalim ng pagkaunawa sa diwa ng Dao. 300 taong pag-unawa. Dagdag pa sa malalim na pagtuturo ng sistema sa akin noon. Nagsimula ng mainis ang madilim na buitre. Hinampas ang buntot nito, na may nakakatakot na lakas na pwedeng durugin ang isang bundok. Lumiko ako sa gilid para umiwas ng husto. Hinampas ng buntot ang gilid ng aking damit at bumagsak sa lupa. Ang lupa sa loob ng 100 metro ay bumagsak at naging isang malalim na hukay. Nagawa akong mag-flip ng 3 beses sa hangin. Napanatili ko ang aking balanse. Bago pa man ako bumagsak, nakaunat na ang aking kanang kamay at nakaturo ang daliri. Mayroong kaunting asul na liwanag na nagtipon sa dulo ng daliri. Ang liwanag na iyon ay hindi kasing maliwanag ng kapangyarihan, kundi isang malalim at madilim na uri. Tulad ng liwanag ng pusporong nagliliyab sa kailaliman. Ang mga mata ng underworld python ay biglang lumiit. Naramdaman nito ang napakaliit na halos hindi mapansin sa liwanag na naglalaman ng sapat na nakasisindak na kapangyarihan upang puksain siya. Kasama ang nakaraan at kasalukuyan. Hindi mo kayang magtayo ng pundasyon. Hindi na ako nakapagpahayag. Itinuro ng daliri ko ang daliri ng Huang Quan. Isang madilim na asul na sinag ang lumabas mula sa dulo ng daliri ko. Nagsimula itong umuugong ng matalim habang dumadaan sa hangin. Ang tunog ay hindi parang ilaw na gumagalaw, kundi parang ang espasyo mismo ay napapunit. Ang bilis ng sinag ay masyadong mabilis para sa mata upang mahuli. Sa mga mata ng madilim na python, sumalamin ang liwanag na iyon. Pagkatapos ay sumabog ang kanyang ulo. Ang itim na ulan ng dugo ay bumuhos na parang talon. Ang napakalaking katawan ng python ay nawalan ng kontrol. Nahulog mula sa ere. Tumama sa kalye ng lungsod. Nagpasiklab ng alikabok sa paligid ng daan-daang metro. Mahalagang nilalang. Isang daliri lang kaya na. Ako ay nahulog sa lupa. Ngunit ang kanang braso ko ay nanginginig. Ito ang epekto ng labis na paggamit ng mataas na antas ng kasanayan. May maliliit na bitak sa maraming bahagi ng daluyan ng enerhiya. May isang hibla ng dugo na lumalabas sa aking bibig. Lahat ng mga miyembro ng Jimo Bureau na narito ay nagulat. Si Lin Tian ay umakyat mula sa mga guho. Lubhang alikabok. Hindi makapaniwala ang mukha. Nakita niya mismo. Isang batang lalaki na parang nasa antas ng isang pinuno. Hinawakan niya at pinatay. Isang malakas na demonyo na hindi makalampas kahit kalahating minuto. Kailan kaya may lumitaw na ganitong tao sa Jianghai City? Ngunit hindi pa sila nakabawi sa kanilang gulat. Muling pumutok ang langit. Mas malaki at mas malalim ang bitak na ito kaysa kanina. Ang amoy na umaagos mula sa bitak ay nagpalamig sa kanyang dugo. Imperial na masamang espiritu. Isang anyo ng tao ang lumabas mula sa bitak. Tama, lumabas ito. Hindi ito sumisiksik o lumilipad. Hindi ito nagmamadali kundi may kalmadong paglapit. Lumabas na may isang uri ng kahinhinan na nakatingin sa lahat. Iyon ay isang halimaw na may anyong tao. May lalaking mukha. Ang mga tampok ay napakadetalyado at kakaiba. Ang kulay ng balat ay maputla tulad ng jade. Ngunit ang kanyang mga mata ay mga gintong mata ng ahas. Nakasuot siya ng itim na baluti. Sa likod, lumabas ang isang pares ng malalaking pakpak na natatakpan ng madilim na lila na kaliskis. Ilang piraso ang natakpan ang kalahating langit. Imperial na halimaw, si Emperor Shishan. Nakatayo ako sa aking lugar. Nararamdaman ang nakakatakot na presyon na bumabagsak mula sa langit. Ang ganitong antas ng halimaw. Hindi pa nangyari ng maraming beses sa buong Blue Star. At ngayon ay lumitaw sa maliit na lungsod ng Jianghai. Ang mukha ni Lin Tian ay hindi na kulay asero, kundi maputla na parang patay. Dumaan na siya sa maraming laban. Ngunit kailanmay hindi niya hinarap ang isang nilalang na imperyo. Dahil sa Blue Star. Sa buong China, iisa lang ang imperyo na may kakayahan. At ang taong iyon ay nakikipaglaban sa isang imperyo na halimaw sa Hilaga. Sa ibang salita, walang anumang kapangyarihan ang Jianghai City na makakaharap sa bagay na ito. Nasa itaas pa rin ang helikopter na umikot. Ipinapadala ang mga larawan mula sa lugar. Pabalik sa punong himpilan ng Huaxia Jimo Bureau. Tahimik ang silid ng command. Sa malaking screen, ang anyo ni Emperor Shichen ay parang bumababang Diyos ng demonyo. Isang emperador na isa pang emperador. Paano siya makikita sa Jianghai City? Doon ay isang sea-level na lungsod ng depensa. Kumontak sa Emperor Chu ng Hilagang Rehiyon. Wala ng oras. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Ibinaba ni Emperor Shichen ang kanyang ulo. Tumingin sa mga guho ng lungsod sa ilalim ng kanyang mga paa. At sa mga tao na nanginginig, na parang mga langgam sa mga guho. Ngumiti siya sa ngating iyon. May dalang purong paghamak. Yung kaninang alon ng espiritual na lakas ay medyo interesante. Nakatutok ang kanyang tingin sa akin. Ikaw ang pumatay. Ang punong ito ng mga pangkat. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamao. Ang aking kanang braso ay patuloy na sumasakit dahil sa backlash ng Huang Quanzai. Na bahagyang sumasakit. Ang mga bitak sa aking mga meridian ay hindi pa gumagaling. Hindi ko pa naabot ang yuaning na antas. Sa harap ng mga emperador na antas ng mga halimaw, ang tsansa ng tagumpay ay halos zero. Kaya kong gamitin ang aking kakayahan para tumakas. Ang antas ng katawan ng Diyos ay umaangkop sa espiritual na lakas ng pundasyon. Maaari akong makatakas mula sa kanyang pagsubok. Ngunit hindi ako umalis. Dahil may mga tao sa likod ko. Kasama na si Guminyaw na nawalan ng malay. At si Lin Tian na sugatan. Pati na rin ang mga miyembro ng Jimoju na hindi nakatakas. At mayroon din sa lungsod na ito. Maraming ordinaryong tao na nagtutungo sa underground na depensa. Pero tita, marahil buhay pa siya. Kung mamatay ako dito, tita, sino ang hahanap sa kanya sa Sacheng? Pero kung makakatakas ako, anong mangyayari sa mga tao dito? CJ, hindi ako kailanman naging santo. Sa 300 taon ng paglalakbay sa pag-akyat, marami na akong nagawa na panlilinlang, panggaganso at pagpatay. Lahat ng uri ng masamang gawain ay nagawa ko. Ngunit ito ay Blue Star. Ito ang lugar kung saan ako isinilang at pinalaki. Sa huli, hindi ko kayang manood habang ang mga kapwa ko ay namamatay.
Tumakbo at umiwas. Marahil dahil sa salitang itinuro sa akin ni tita mula pagkabata. Huwayan, ang tao ay kailangang may konsensya. Mukhang hindi nasisiyahan si Indra sa aking pagtahimik. Langgam. Ganyan lang kayo, mga tao. Ako ay dumating dito ayon sa utos ng pinakamataas na nilalang. Akala ko may kasiyahan dito. Hindi ko akalain na ganito kaboring. Soberanong pag-iral. Anong ibig sabihin? Itong mga halimaw, hindi ba sila bumaba mula sa mga bitak ng dimensyon ng random? Inutusan silang dumating. Nino, wala akong oras para pag-isipan ang mga tanong na ito. Dahil kumilos si Emperor Chakra, hindi ito mabilis na nawala sa paningin, kundi bigla itong nawala sa aking paningin. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa aking tabi. Tinanong kita, ang kapangyarihang kayang wasakin ang mundo ay sumugod mula sa kanan. Ang aking katawan ay tinamaan ng isang napakalaking palad. At ako'y naitakbo tulad ng isang bala. Dumaan sa napakaraming gusali. Sa wakas ay naipit sa ika-4 na pader. Sumuka ng isang malaking dami ng dugo. May ilang mga tadyang na nabali sa dibdib. Nailipat ang mga internal na organo. Pumutok ang mga ugat. Ganito na ba ang antas? Narinig ang boses ni Emperor Shishan mula sa malayo. Puno ng pagkadismaya. Hinila ko mula sa butas sa pader. Nanghihina akong tumayo. Malabo ang aking paningin. Puno ng dugo ang aking bibig. Ngunit malinaw ang aking isipan. Gitnang yugto ng pag-unlad. Ayon sa aking kasalukuyang kakayahan at kalagayan. Hindi talaga posible na makipaglaban ng diretsyo. Pero sino ang nagsabing kailangan talagang diretsyo? Pinunasan ko ang dugo sa sulok ng aking bibig. Ngumiti ako at itinaas ni Emperor Chakra ang kilay. Isang taong malapit ng mamatay. Ay nakangiti pa rin. Hindi siya nagmadaling umatake. Parang gusto niyang makita kung ano pang mga trick ang meron ang insekto na ito. Nagsimula akong magsunog ng buhay. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan. Sa kapalit ng pag-utang ng buhay. Sa maikling panahon, naglalabas ng lakas na lampas sa sariling hangganan. Ang mga karaniwang monghe ay nagsusunog ng buhay. Kadalasan ay makakapagtaas ng 1 o 2 antas. Ngunit hindi ako karaniwang monghe. Ang aking dantian ay nasa antas ng Tianzun. Ang aking pag-unawa sa aking kasanayan ay nasa antas ng Diyos. Kulang lang ako sa espiritual na lakas. At ang pagsunog ng buhay ay eksaktong makakapag-convert ng buhay sa espiritual na lakas. Buhay kapalit ng lakas. Buhay laban sa buhay. Sa aking dantian, isang napakainit na lakas ang sumabog na parang pagsabog ng bulkan. Pangunahing pagsasanay ng Jindan, gitnang yugto ng Jindan, rurok ng Jindan. Simula ng Yuanying. Nasa kalagitnaan pa rin ng Yuanying. Rurok ng Yuanying hanggang dito lang ang limitasyon. Kapag tumaas pa, hindi na ito pagsusunog ng buhay, kundi pagsabog ng sarili. Rurok ng Yuanying. Para sa kalagitnaan ng pagkakaisa sa Diyos. Nawawala ng isang buong antas at 2 maliit na antas. Mukhang tiyak na kamatayan pa rin ito. Ngunit sapat na ito para makalabas ako ng isang espada. Pinagsama ko ang lahat ng aking espiritual na lakas. At pinagsama-samang lahat ito sa aking kanang kamay. Ang mahabang espada na tila hindi totoo ay bumubuo sa aking palad. Ito ay talagang anyo ng espada ng ulan. Ganap na malinaw. Nagniningning ng banayad na pilak na liwanag. Ito ang aking orihinal na espada ng buhay sa nakaraang buhay. Bituin ang pagbagsak. Ang sakripisyo ng saklaw ng atake ay ang kapalit. Pagsamahin ang lahat ng lakas sa isang punto. Ang paglabas ng espada. Tulad ng pagbagsak ng mga bituin. Hindi masira, hindi titigil. Nakapansin na si Emperor Shishan na may mali. Nararamdaman niya ang nakatagong nakakatakot na kapangyarihan. Sa espada ng ilusyon, na hindi kapantay ng kapangyarihan ng Yuanying. Ano ba talaga ito? Sa wakas, lumabas ang takot sa kanyang mukha. Ngunit sa huli, ito ay simpleng pagkabigla lamang. Bilang isang matandang halimaw ng pagbabago ng anyo. Paano siya walang lihim? Ngunit sa sandaling, ako'y maglalabas ng espada. Ang langit ay hindi na tulad ng dati, hindi na ito simpleng bitak. Kundi ang buong kalangitan ay napunit. Parang ang oras ng buong asul na planeta ay huminto. Isang daang-daang kalawakan ang humahati sa langit. Lumabas mula sa bitak ng kalangitan. Nagniningning ang mga bituin. Parang pilak na talon na bumabagsak mula sa langit. Hindi ko kailanman malilimutan ang pakiramdam na yon. Ang puwersang sumasabog mula sa kalawakan. Napakalawak na tila walang pag-asa. Nakakatakot na nagpapaluhod sa kaluluwa. Lahat ay naipit at hindi makagalaw. Si Lin Tian ay biglang lumuhod sa lupa. Dumudugo. Ang katawan ni Guminyaw na nasa komatose ay hindi makontrol na nangingisay. Ang mga ordinaryong tao ay nawawalan ng malay mula sa 100 kilometro. Kahit ang mga antas ng Diyos na tulad ni Emperor Shishan. Sa kanyang mukha ay lumitaw ang isang takot na umaabot mula sa kaibuturan. Dahil alam niya kung anong antas ng kapangyarihan ito. Hindi ito ang paglikha ng espiritu. Hindi ito ang paglikha ng ilusyon. Kilalang kilala niya ang presensyang ito. Ang pinakamataas na kapangyarihan sa universo. Sa gitna ng kalawakan, dahan-dahang lumabas ang anino ng daan. Sa sandaling iyon, nawalan ng signal ang helicopter ng Huaxia Command. Walang anuman. Parang may isang di nakikitang puwersa na biglang humati nito. Hindi lang sa Huaxia, kundi pati na rin sa buong Blue Star, ang network, satellite, komunikasyon, at electromagnetic signals. Lahat ay nawala. Lahat ng electronic screens ay naging snowflakes. Lahat ng radar ay naging puting papel. Para bang may nagpindot ng mute button ng buong planeta.
At sa sandaling ito sa kalawakan, isang anino ang lumalakad sa liwanag ng mga bituin. Nakasuot siya ng itim na mahahabang balabal na may mahika. Ang mga itim pulang guhit ay parang nag-aalab na dugo, na dumadaloy sa kanyang balabal. Ang mahahabang buhok ay parang niebe. Sa ilalim ng mga bituin, kumikislap ang malamig na pila. Ang mukha ay maputla na halos transparent. Napakadetalye, hindi katulad ng mga bagay sa mundo. Sa gitna ng noo, isang pulang simbolo ng mahika. Parang isang pangatlong mata. At parang isang walang hangang namumulaklak na pulang bulaklak. Malamig, marahas, at baliw. Ngunit may dala itong isang nakakapighating pag-isa. Nakatayo siya sa kalagitnaan ng hangin. Ang mahika na nagmumula sa buong katawan niya. Pinapalabo ang langit sa loob ng daang kilometro sa paligid. Ang mga mata niya ay sumilip sa kakaibang bakal na gubat na ito. Mga matataas na gusali, kalsada, ilaw ng sasakyan. Lahat ng ito ay ganap na bago sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya pababa. Nakita ko ang mga guho. Nakita ko si Taishan. Sa huli, nakita ko ang sarili ko. Nang buong katawan ay duguan sa gitna ng gulo. Ako na halos bumigay. Parang huminto ang oras sa sandaling yon. Nagkatinginan kami ng kanyang mata. Sa kabila ng libo-libong metro ang layo. Sa pagitan ng dalawang mundo, may pagkabigla sa kanyang mga mata. Mayroong pagkamangha at isang di maipaliwanag na emosyon na masyadong komplikado upang ilarawan sa anumang wika. Mayroong pagkamangha at isang di maipaliwanag na emosyon na masyadong komplikado upang ilarawan sa anumang wika. Ang emosyon na yon, nakita ko siya sa unang pagkakataon 300 taon na ang nakalipas. Noong siya ay 5 taong gulang, nang buhatin ko siya mula sa bahay na gawa sa dayami. Ang unang tingin niya sa akin ay ganitong klaseng mata. Parang nakakita ng liwanag. Mula sa isang malalim na kawalan ng pag-asa. Si Di Shishan ay hindi makatatayo. Sa ilalim ng ganitong antas ng kapangyarihan ng pagkawasak. Trembling ang kanyang mga binti. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang takot na ito na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa ay hindi niya kayang labanan gamit ang kanyang kakayahan at lakas. Dahil ito ay hindi isang pagkakaroon sa parehong antas. Gustong magsalita, gustong humingi ng awa. Gustong manghimasok, gustong tumakas. Ano man ang mangyari. Ngunit hindi siya makabuka ng bibig. Si Lu Linshuang ay hindi man lang tumingin sa kanya. Mula nang makita niya ako, hindi na siya lumingon pa. At pagkatapos ay umagos ang isang sinag ng espada sa kalawakan. Isang banayad na sinag lamang, tulad ng pinakamagaan na patak ng tinta. Ang sinag ng espada ay tumagos sa espasyo. Tumawid sa larangan ni Di Shichan. Pangangalaga ng demonyong enerhiya. Depensa ng katawan. Tumawid sa lahat. Nagtigatig ang katawan ni Di Shichan. At pagkatapos ay bumagsak tulad ng isang basag na salamin. Nawasak. Walang natirang abo. Antas ng Diyos na halimaw. Kahit isang sulyap mula sa misteryosang babae ay hindi nakuha. Parang pinisa ang isang langgam, ganun lang siya nawasak. Lahat ng buhay na tao. Walang may lakas ng loob na magsalita. Hindi dahil ayaw nilang magsalita, kundi dahil hindi nila magawa. Nasa ilalim ng bigat ng presensya ng isang Diyos. Kahit ang paghina ay naging isang luho. Nilingtian ay nakaluhod sa lupa. Ang buong katawan niya ay kumakalog ang mga buto. Pakiramdam niya ay malapit ng mapiga sa balat. Piliting itaas niya ang ulo. Sa kabila ng dugo na nakalapat sa mata niya. Piliting itaas ang ulo. Sa kabila ng dugo na nakalapat sa mata niya. Tumingin sa anyo sa langit. Ano itong halimaw? Hindi na ito isang antas ng emperador. Lampas na ito sa lahat ng alam niya. Lahat ng antas ng pagkakahati. At sa wakas, kumilos si Lu Linshuang. Nahulog siya mula sa langit. Nakahina ako ng amoy niya. Nandyan pa rin ang malamig na hangin, na may amoy ng malamig na bulaklak ng plum. 300 taon na, hindi pa rin siya nagbago. Huling-huli akong bumagsak sa mga guho. Buong katawan ko ay dugo. Nanghihina akong tinitingnan siya. Pilit na kumiti. Nabay na. Siya ay lumuhod. Isang dakilang demonyo. Supreme na Diyos ng demonyo. Nakaluhod sa mga guho at mga piraso ng bato. Nakaluhod sa harap ko. Sobrang baliw na pinapasok niya ang espiritual na lakas sa aking katawan. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang maputlang mukha. Malamig na 300 taon. Hindi kailanman nagpakita ng kahit kaunting kahinaan sa harap ng iba. Nagsimulang dumaloy. Isang patak, 2 patak. At pagkatapos ay walang katapusang patak. Parang yung naipon na damdamin sa loob ng napakatagal. Sa wakas ay tuluyang bumuhos sa isang sandali. Alam mo ba na matagal na kitang hinahanap? Bumalik ang oras sa luwang ng ulap. Bumalik sa aking nalalabing kaluluwa na naglalaho. Sa sandaling ang kaluluwa ay ibinalik ng sistema sa asul na bituin. Umiiyak siya sa bundok ng malamig na kalangitan ng isang buong araw at gabi. Umiiyak hanggang sa matuyo ang mga luha. Naging boses niya ay naubos na. Parang naubos ang lahat ng lakas sa kanya. Ang katotohanan na nakita mula sa alaala ng matanda. Ang mahina niyang paghingi ng tawad sa Yuyuk Xianjian. Parang 2 tabak na pumasok sa kanyang puso, isa sa unahan, isa sa likod. Ang 300 taong galit. Sa isang iglap, lahat ay bumagsak. Ang pumalit dito ay isang damdaming mas masakit pa kaysa sa galit. Siya mismo ang pumatay sa taong palagi niyang iningatan. Sa isang iglap, lahat ay gumuho. Pinalitan ito ng isang damdaming mas masakit kaysa sa galit. Kanyang pinatay ang taong palaging nagprotekta sa kanya. Kanyang pinatay ang taong nagligtas sa kanya mula sa kailaliman. At nagbantay sa kanya sa dilim sa loob ng 300 taon. Huwag, Linshuang. Pasensya na. Linshuang, kailangan kita. Pero hindi na siya nandito, kuya. Yung malambing na boses. Yung kamay na palaging humahaplos sa ulo niya. Yung magpapahawak sa kanya habang nasa bagyo at sasabihin huwag matakot.
Naglaho na parang usok. Nais niyang sumunod na lang. Nang nakahawak ang galit na espada, nakatagilid sa kanyang leg, isang banayad na hiwalang ay sapat na. At makikita na niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit sa mga sandaling ito, isang tinig ang umabot sa kanyang isipan. Matanda at malalim. Tila bumagtas sa walang katapusang panahon. Hindi siya namatay. Nanginig ang kamay ni Luo Linshuang. Halos mahulog ang espada. Pumunta lang siya sa ibang dimensyon. Hinahanap mo ba siya? Siyempre. Kahit saan pa man sa mundo, kahit sa dulo ng kalawakan, kailangan ko siyang mahanap. Nang dahil sa kanyang sariling kapalaran, kaya gumawa siya ng isang baliw na desisyon. Iniwan niya ang mundo ng mahika. Iniwan niya ang imperyong kanyang itinayo. Maraming tagasunod na mahikero. At ang pinakamataas na kapangyarihan sa lupa ng mga ulap, ay ayaw na niya rin. Kailangan lang niyang mahanap si Chen Huai'an. Sa antas ng Tianzun, pinulit niya ang hadlang ng dimensyon ng Luoyun Continent. Pumasok siya sa dagat ng mga bituin. Ngunit ang dagat ng mga bituin ay malawak at walang hanggan. Ang mga mundo ng dimensyon ay kasing dami ng alikabok sa Ganges. Hindi maitatala. Paano niya ito mahahanap? Walang direksyon. Walang palatandaan. Tanging isang malabong gabay na iniwan ng tunog na iyon. Sunod sa linya ng sanhi at bunga. Ang 300 taong ugnayan niya kay Chen Huai'an. Sunod sa linya ng sanhi at bunga. Ang 300 taong ugnayan niya kay Chen Huai'an. Bumubuo ng isang napakaliit na linya. Mga sinulid ng sanhi at bunga na tumatawid sa mga dimensyon. Siya sa antas ng langit. Nahihirapan siyang maramdaman ang direksyon ng sinulid na ito. Kaya't siya'y humahabol. Isang dimensyon pagkatapos ng isa pang dimensyon. Bawat paglipat sa dimensyon sa dagat ng mga bituin, ay sinasamahan ng nakakatakot na agos ng oras at espasyo. Ang ganitong kapangyarihan, kayang pira-pirasuhin ang katawan at espiritu ng mga makapangyarihang tagapagturo. Kahit siya na nasa antas ng langit ay hindi makakaiwas. Sa unang paglalakbay, ang kanyang kanang braso ay napunit ng agos ng panahon. Ang dugo ay naging pulang-ulap sa kawalang hanggan. Siya ay kumagat sa kanyang ngipin at ikinabit ang naputol na braso. Nagpatuloy sa paglalakbay. Sa ikalawang paglalakbay, napasok siya sa isang desoladong mundo ng dimensyon. Tinuturing siya ng kalooban ng langit ng mundong iyon bilang isang mananalakay. Nakatanggap siya ng labis na pagtanggi. Bumagsak ang mga parusa ng langit na may siyam na kidlat. Pinilit niyang harapin ito. Ang kapalit ay ang pagkabasag ng 1/3 ng kanyang mga ugat. Ikatlo, ika-4, ika-5. Saan mang pagkakataon, bawat paglalakbay ay isang pagtaya sa buhay. Siya ay nasa isang lugar na tinatawag na Luan Xinghai. At nakatagpo ng 3 Ancient Supreme na malalakas na kalaban. Ang mga patakaran ng lugar na iyon ay labis na malupit. Ang batas ng mas malakas na kumakain ng mas mahina ang tanging batas. Nag-isa siyang nakipaglaban sa 3 Supreme. Ang laban ay tumagal ng 7 araw at 7 gabi. Nanalo siya ngunit halos nasa bingit ng kamatayan. Ang mga demonyong marka ay nagkapira-piraso. Kusang naging pula sa dugo. Ang kanyang marangyang baluti ng demonyo ay sira na. Nakatagilid siya sa walang hanggan ng gulo ng mga bituin. Puno ng mga sugat. Malabo ang isip. Ngunit hindi siya huminto. Dahil ang sinulid ng sanhi at bunga ay naroon pa. Mahina at tila walang hanggan na humahatak sa kanya. Sa isang direksyon, palayo ng palayo, patuloy siyang naglakad. Isa pang dimensyon. Ang oras sa gitna ng pagkagulo ng espasyo at panahon ay baluktot. Sa asul na planeta, maaaring ilang araw lamang ang lumipas. Ngunit ang kanyang naranasang oras ay 1,000 taon. Nag-iisa siya. Sa walang katapusang dagat ng mga bituin at mga dimensyon, naglakbay siya ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon, ang kanyang kakayahan ay pinatibay sa walang katapusang laban ng buhay at kamatayan, na umabot sa hangganan ng antas ng Diyos. Sa loob ng 1,000 taon, ang kanyang anyo ay walang pagbabago. Ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagbago. Hindi na ito put. Hindi na ito kabaliwan. At isang halos mapaghimagsik na obsesyon. Hanapin siya. Dapat siyang hanapin. Ano man ang maging halaga. Sa isang araw ng ika-1,000 taon, biglang naging malakas ang sinulid ng sanhi at bunga. Napakalakas na ang buong kaluluwa niya ay nanginginig. Pinulit niya ang huling hadlang ng dimensyon. Nakita niya ang isang asul na planeta. Naramdaman niya ang isang amoy na pamilyar na nakapagpapaiyak sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya siya. Sa gitna ng mga guho, duguan ang buong katawan. Halos hindi na makahinga. Haharap sa isang halimaw na nasa estado ng Diyos na kalagayan. Kahit na pwedeng-pwede siyang tumakbo anumang oras. Pero parang isang tanga, nakatayo lang doon, handang makipaglaban. Kagaya ng dati. Palaging ganito. Palaging pinipilit ang sarili na mapunta sa kawalang pag-asa. Sa sandaling iyon, sa wakas, bumaha ang kanyang mga luha na siyang pinigil niya ng 1,000 taon. Kapatid, bakit mo sinungalingan si Linshuang? Pakiusap, huwag mong iwan si Linshuang. Gusto kong sagutin siya. Ngunit hindi ko masabi ang kahit ano. Hindi na kayang suportahan ng katawan ko. Yung isang suntok ni Di Shitian ay nagwasak sa kalahati ng mga laman loob ko. Dagdag pa ang pagsabog ng buhay na nasunog. Sa oras na ito, para akong isang lamparan na malapit nang maubos ang langis. Yung isang suntok ni Di Shitian ay nagwasak sa kalahati ng mga laman loob ko. Dagdag pa ang pagsabog ng buhay na nasunog. Sa oras na ito, para akong isang lamparan na malapit nang maubos ang langis. Nawawala ang kamalayan. Nanghihina ang paningin. Sa huli, ang nakikita ay ang kanyang mga mata na namumula sa pag-iyak. At ang pulang simbolo sa kanyang noo. Matapos maibalik ang signal ng live stream, alam ng lahat na ang halimaw na may imperial na antas ay agad na pinatay ng misteryosong kapangyarihan. Sa lugar, bukod sa ilang buhay pang miyembro ng Jimoju, nawala na ang misteryosong binata. At ang puting buhok na babae. Si Lintian ay nanginginig na tumayo. Tumingin siya sa langit kung saan ang bitak ay nagsara na. Matagal na nanginginig ang kanyang mga labi. Bago siya nakapaglabas ng isang salita.
Ano bang klaseng halimaw ito? Nabigla ako sa pagdapo ng mainit na likido sa aking mukha. Binuksan ko ang aking mga mata sa madilim na liwanag. Kahoy na kisam. May amoy ng sariwang damo at kahoy sa hangin. Kasama ng isang malamig na amoy ng plum na pamilyar sa akin. Umikot ako ng kaunti. Masakit ang buong katawan ko. Mga buto, laman at ugat. Walang hindi masakit. Pero kahit papaano, buhay pa rin. Tapos nakita ko siya. Si Luo Linshuang ay nakadapa sa akin. Ang ulo niya ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang puting buhok ay nakakalat sa buong kama. Na nagbigay diin sa kanyang maputlang mukha. Natulog siya. May mga bakas ng luha sa kanyang mukha. Yung tipong umiiyak siya. Hanggang sa napagod at nakatulog na. Ang kanyang mga kamay ay payat. Mga puti na halos transparent. Mahigpit na nakahawak sa aking manggas. Napakahigpit ng pagkakahawak. Parang kapag binitiwan ko ang kanyang kamay, muli akong mawawala. Tinitigan ko siya ng matagal. Hanggang ang liwanag sa labas ng bintana ay naging maliwanag mula sa madilim. Ito ay isang maliit na kubo. Ang mga pader ay gawa sa kahoy. May bintana at kama. May isang simpleng mesa. Ang mga pader ay gawa sa kahoy. May bintana at kama. May isang simpleng mesa. Sa labas ng bintana ay may makapal na gubat. Makarinig pa ng mga ibon at agos ng sapa. Malayo sa lungsod. Malayo sa lahat. Ito ba ang kanyang nilikha? Gamit ang kapangyarihan ng isang Diyos. Bigla na lang lumitaw ang isang maliit na kubo. Hindi naman ito mahirap. Sinubukan kong maramdaman ang aking katawan. Lahat ng naibalik mula sa aking nasunog na buhay ay naubos sa laban ko kay Di Shichen. Ngayon, muli akong naging isang mababang antas na cultivator. Ngunit ang espiritu sa Blue Star ay dahan-dahang pumapasok sa aking katawan. Pinapalakas ang nasirang meridian at mga organo. Bagaman mabagal ang takbo, ngunit talagang bumabalik. Tumingin ako kay Luo Linshuang. Maraming sira ang kanyang mahika na balabal. Hindi ito mula sa laban kay Emperor Shishan. Mas mukhang mga bakas ng matagal na paglalakbay sa masamang kapaligiran, na nagdulot ng pinsala. May ilang mga peklat na gumaling na sa kanyang kamay. Bakit may mga peklat ang isang cultivator sa antas ng Tianzun? Paano magkakaroon ng mga peklat na gumaling na? Maliban kung ang mga sugat na yon ay napakalalim na hindi kayang ganap na alisin. Nang kakayahang magpagaling ng antas ng Tianzun. Hindi ko alam kung ano ang naranasan niya. Ngunit ang mga peklat na yon lamang ay sapat na para hindi ko maisip. Nagising siya. Siguro naramdaman niya ang aking titig. Nanginig ang kanyang mga pilik mata. Dahan-dahan siyang bumukas. Nakatagpo siya ng aking tingin. Tahimik kaming nagtinginan. Tapos bigla siyang umupo. Walang kaalam-alam. Ang dakilang reyna ng demonyo sa antas ng langit. Ngayon ay namumula ang mukha. Naguguluhan at hindi alam kung saan ilalagay ang kamay. Ay kumusta, gising ka na? Gutom ka ba? Ako pupunta. Linshuang, nakatigil ang kanyang katawan. Parang nakapako na. Sandaling-sandali lang. Bago siya unti-unting humarap. Ako, pupunta muna ako. Laway Nanshuang. Natatakot ang katawan niya. Parang nakapako na rin. Bago siya unti-unting humarap. Nagniningning ang luha sa mata. Alam mo na lahat. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan bumaba siya sa posisyon. Naupo sa tabi ng kama ko. Inilukob ang mukha sa mga braso niya. Nanginginig ang balikat. Hindi maganda si Linshuang. Nagkamali si Linshuang. Hindi dapat niyang kamuhian si Shire. Pinatay ni Linshuang si Shire. Dapat mamatay si Linshuang. Inabot ko ang kamay ko. Ipinatong ko ito sa kanyang ulo. Numuray ang katawan niya. Pagkatapos ay nanigas siya. Parang ang pakiramdam na ito. Yung pakiramdam ng kamay ko na nakapatong sa ulo niya. Nagpapagising ng isang malayong alaala. Noong 300 taon na ang nakalipas, tuwing siya ay nagigising sa panaginip at umiiyak. Ganito ko lagi inilalagay ang kamay ko sa ulo niya. At sinasabi, si Bashi Shinyo ay nandito. Ngayon, lumipas na ang 300 taon. Pero nananatili pa rin ang kamay ko sa parehong posisyon. Umiyak siya mula sa tahimik na hikbi, hanggang sa hindi na mapigilang iyak. Lahat ng 1,300 taon ng sama ng loob, pagsisisi, pangungulila, at takot, ay sabay-sabay na lumabas sa sandaling ito. Hindi ko sinabi na okay lang, kundi patuloy na hinahaplos ang kanyang buhok. Tulad ng dati, umiyak siya ng napakatagal, habang dahan-dahang bumababa ang araw sa labas ng bintana. Hanggang sa mapagod na siyang umiyak. Nang itingala niya ang namamagang mata niya sa akin, basang-basa na ang manggas ko sa kanyang luha. Kuya, Yinan, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi pwedeng sabihin. May mga bagay na hindi pwedeng sabihin hanggang sa huli. Yun ba yung tinatawag na sistema? Paano mo nalaman ang tungkol sa sistema? Nakita ko habang nagsusuri ng kaluluwa. Yun ba yung tinatawag na sistema? Paano mo nalaman ang tungkol sa sistema? Nakita ko habang nagsusuri ng kaluluwa. Sa alaala ng matandang iyon, mayroong eksena kung saan nakikipag-usap ka sa isang bagay na hindi nakikita. Kahit na hindi mo nakikita ang bagay na yon, ngunit nararamdaman mong tumatanggap ka ng ilang utos. Tungkol sa sistema, isang bagay na nagdala sa akin sa lupa ng mga ulap. Binigyan ako nito ng misyon. Kapag natapos ko ang misyon, makakabalik ako sa bituin ng asul. Babalik sa aking mundo. Lahat ng mga misyon, kabilang ang pagtataksil sa sekta at pagnanakaw ng espada ng Diyos. Kahit na sa huli ay mamatay sa iyong mga kamay. Lahat ito ay inihanda niya. Kaya ano ang tungkol sa mga ginawa mo kay Linshuang? Iligtas si Linshuang. Protektahan si Linshuang. Bigyan si Linshuang ng pagkakataon. Hindi iyon nakaayos ng sistema. Ako ang gumawa niyan. Bawat pagkakataon, magsisimula na namang tumulo ang kanyang luha. Agad akong nagdagdag ng sinabi.
Huwag ka nang umiyak, kung umiyak ka pa, wala na akong palit na damit. Napatawa siya ng kaunti. Nakangiti siya ng kalahati pero pinigilan din ito. Naging isang kakaibang ekspresyon na parang umiiyak at natatawa. Talagang pangit. Pero talagang maganda. Pagkatapos, marami kaming napag-usapan. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sistema ng paglalakbay sa Blue Star. Lahat ng tungkol sa tiyahin. Nakikinig siya ng tahimik. Walang naging sagabal. Pagkatapos niyang makinig, nagtagal siya ng tahimik ng ilang sandali. At may sinabi siyang nakabigla sa akin. Yung boses na yon. Nagdala kay Rinsun para hanapin ang iyong boses. Paano kung bahagi rin ito ng planong ito? Anong ibig mong sabihin? Si Rinsuang ay naglakbay sa kalawakan ng mga bituin ng 1,000 taon. Bawat pagbiyak sa harang ng dimensyon ay nangangailangan ng malaking lakas. At bawat pagbiyak sa dimensyon ay nagpapapapikit sa harang sa pagitan ng dalawang mundo. Kung may isang bagay na gustong gamitin si Rinsuang para buksan ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo, ang boses na yon ang pinakamainam na pain. Naging malamig ang aking likod. May katwiran siya. Sobrang makatwiran. Ang misteryosong boses na yon ang nag-udyok sa kanya na hanapin ako. Matanda at malalim. Parang nagmula sa sinaunang panahon. Kung hindi ito nagmamalasakit na magbigay ng direksyon, kundi ito ay may layunin na gabayan siya. Ano ang layunin? Napatuloy na punitin ni Luo Linshuang ang mga hadlang sa dimensyon upang buksan ang daan para sa isang nilalang na makapunta sa Blue Star. Ang hula na ito ay nagdulot sa akin ng panginginig. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para alamin ang mga ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap si Tia. Ipinahayag ko ang sitwasyon kay Luo Linshuang. May sinabi siya. Noong unang dumating si Linshuang sa Blue Star, ginamit niya ang kanyang espiritu upang suriin ang paligid ng ilang libong liwanag. Yung lungsod ng Suna binanggit mo, tiyak na sinakop ng mga halimaw ang ibabaw ng lupa. Pero sa ilalim may amoy ng tao. May mga buhay pa. Sigurado ka ba? Tiyak na kahit na nahahadlangan ng isang uri ng espiritual na hadlang. Ngunit ang banal na kamalayan ni Linshuang ay maaaring tumagos. Na mayroong hindi bababa sa libu-libong tao sa ilalim. Kung mayroon man, hindi kilala ni Linshuang ang iyong Tia. Hindi niya maiba. Ngunit dahil may mga buhay, may pag-asa. Sa sandaling iyon, ang dalawang salitang ito ay mas epektibo pa kaysa sa anumang mahiwagang gamot. Sa mga susunod na buwan, ako ay nagpagaling at nag-ensayo dito sa maliit na kubo. Ang lakas ni Luo Linshuang ay napigilan ng langit na daan ng Blue Star. Nasa yugto siya ng pagpapalawak ng pagsasanay. Pinili nilang takpan ng isang radius na daang milya gamit ang kanilang espiritu. Walang makakapasok na kahit anong buhay na nilalang. Ang mandirigmang babae ng mundo ng mga demonyo na matapang at matapang sa labanan. Ngunit naging isang simpleng asawa na nag-aalaga sa kanyang mortal na asawa. Dahil ngayon, halos katulad ko na siya ng mortal. Araw-araw siyang nagluluto ng iba't ibang putahe para sa akin. Kahit na hindi siya marunong magluto, lahat ng niluluto niya ay halos masama ang lasa. Pero hindi niya pinapayagang sabihin kung masama ang lasa. Tinutulungan niya akong magpalit ng gamot. Kahit na hindi niya masyadong makontrol ang lakas ng kanyang kamay. Minsan, hindi ko sinasadyang napipiga ang bandage at napapangiwi ako. Nakatayo siya sa tabi habang nag-ehersisyo ako. Kahit na wala siyang magawa. Nandyan lang siya para bantayan. Umupo lang siya sa tabi ko. Umupo siya buong araw. Minsan, palihim ko siyang tinitingnan. Sinasamantala niya ang pagkakataon kapag hindi ako nakatingin. Para hawakan ang aking buhok. Tapos mabilis na ibabalik ito. Ang ekspresyon ay parang wala akong ginawa. Talagang cute ang 1,300 taong gulang na demonyo. Ganito ang mga araw na lumilipas. Ang dami ng espiritual na enerhiya sa Blue Star ay higit pa sa inaasahan ko. Patuloy na sumisipsip ang aking katawan ng espiritual na enerhiya. Patuloy ang pag-angat ng kanyang kakayahan. Pagdating ng 3 buwan, naiabot ko na ang tuktok ng Golden Core. Tinuturing na isang malakas na telekinetic sa Blue Star. Hindi may paliwanag ang bilis ng kanyang paggaling. Sa huli, nakatayo ang katawan ng Heavenly Sovereign. Ipapasok lang ang espiritu dito. Halos ganap nang gumaling ang kanyang katawan. Panahon na para umalis. Ang Socheng ay mga 800 kilometro mula sa Jianghaishi. Dati itong isang masiglang lungsod sa baybayin. Ang Socheng ay mga 800 kilometro mula sa Jianghaishi. Dati itong isang masiglang lungsod sa baybayin. May populasyon na mahigit sa 1,000,000. Ngunit ngayon ay isang patay na lungsod. Tumingin kami ni Luo Linshuang mula sa itaas. Ang buong lungsod ay natatakpan ng pugad ng mga halimaw. Sa labas ng mga gusali, punong-puno ng itim na parang mga fungi. Sa kalye, nakalat ang mga sirang sasakyan at di kilalang mga labi. Sa hangin ay amoy ng kati at halimaw na halimuyak. Paminsan-minsan ay makakakita ng mga halimaw na naglilibot sa mga guho. Lahat ng mga makapangyarihang halimaw ay naroroon. Ngunit sa harap ni Luo Linshuang, lahat ay basura. Mga halimaw na nakatagpo sa daan. Kahit na ang mga nakabihis na mutant na oso, o ang mga demonyo mula sa malalim na ibais. Lahat ay nawasak ng isang daliri niya. Nang makarating sa pangunahing lugar ng Sioux City, sa wakas ay nagkaroon siya ng mas malinaw na pakiramdam. Bumaba ng 800 metro sa ilalim ng lupa. May isang espasyo na hiwalay sa espiritual na kapangyarihan. Direkta tayong bumukas ng lupa. Bumaba tayo. Sa ilalim ng 800 metro ay isang napakalaking artipisyal na espasyo. Ito ay isang na-modify na higanting underground laboratorio. Madilim ang ilaw. Ngunit makikita ang maraming simpleng tirahan at mga lugar na tinitirhan. At may mga tao rin dito. Nakatingin sila ng may takot. Habang ako ay bumaba mula sa butas sa kisang. At si Luo Linshuang. Lalo na si Luo Linshuang. Suot ang itim na maharlikang damit na may magic na disenyo. Parang niebe ang kulay. May pulang magic na disenyo sa gitna ng noo. Sa mata ng mga ordinaryong tao, walang pinagkaiba sa mga demonyo at halimaw ng sinaunang panahon. Ang mga may kakaibang kapangyarihan ay pumasok. Lahat ay maghanda. Isang lalaking nasa 30 ula ang tumakbo sa unahan.
Nakauniforme siya na marumi na at hindi na matukoy ang orihinal na kulay. Pagod ang kanyang mukha. Ngunit matalas ang kanyang mga mata. May banayad na liwanag ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ginoo ng mga superpower na si Xiao Wenyuan. Ginoo ng mga superpower na si Xiao Wenyuan. Dati siyang pulis. Matapos ang pagsalakay ng mga halimaw, nagising siya sa kanyang talento na maghiwalay ng espiritu. Ito ang kanyang talento, na naghiwalay sa buong underground na syudad at sa ibabaw ng lupa, na nakapagligtas sa libu-libong mga nakaligtas mula sa paghahanap ng mga halimaw. Pero malaki ang naging gasto sa espiritu na enerhiya. Sa sandaling ito, napakakahina niya. Maputla ang mukha. Malinaw na ang espiritu ay halos maubos na. Hindi tayo kaaway. Sino kayo? Paano kayo nakapasok? Ako si Chen Huiyan, naghahanap ng tao. Ako ang maliit kong tiyahin, Jiang Yixu. Maaaring isa sa inyo. Nagtaka si Xiao Wenyuan. Jiang Yixu. Sinasabi mo ang tungkol sa kapatid na laging nagtatanong tungkol sa nawawalang pamangkin. Bigla akong napahinto sa tibok ng puso. Nandoon siya. Buhay pa ang tiyahin. Dalhin mo ako para makita siya. Sandali lang. Paano niyo talaga nalampasan ang aking espiritual na hadlang? Mahigpit na nakatingin si Xiao Wenyuan kay Luo Linshuang. Kahit na pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan sa antas ng Yuanying. Nakatumbas ng antas ng Royal na Esper. Ngunit si Xiao Wenyuan ay patuloy na nakakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na presyon. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Hindi lang siya simpleng reyna, dahil siya ay napakalakas. Sagot ko ng simple. Tahimik si Xiao Wenyuan ng ilang segundo. Sa huli, hindi na siya nagtanong pa. Dinala niya kami sa mga daanan ng ilalim ng lungsod. Pabalik-balik. Nakarating sa isang maliit na silid sa sulok. Dito lang. Humigop ako ng malalim na hangin. Binuksan ko ang pinto, maliit ang silid. May isang simpleng kama at isang upuan lamang. May isang babae na nakaupo sa kama. Binuksan ko ang pinto, maliit ang silid. May isang simpleng kama at isang upuan lamang. May isang babae na nakaupo sa kama. Sobrang pumayat siya. Pero kilala ko ang mga mata niyang iyon. Niya mula pagkabata. Tuwing umaga, ginising ako niya. Tuwing gabi, inaayos ang aking kumot. Tuwing may pagpupulong ng mga magulang, laging ang mga mata niyang ito ang nakatingin sa akin. Tita maliit. Nang itinaas niya ang ulo at nakita ako sa sandaling iyon. Lahat ng katawan niya ay nanginginig. Huwei-huweian. Siya ang tita ko. Bumalik na ako. Napatigil siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay biglang bumagsak mula sa kama papunta sa akin. Nagtakbuhan siya sa aking mga bisig at umiyak ng malakas. Huweian, buhay ka pa. Saan ka ba talaga pumunta? Hinahanap ka ng tita mo ng 3 taon. Akala ko wala ka na. Habang umiiyak siya, sinasampal ang aking dibdib. Hindi naman malakas ang lakas. Ngunit bawat hampas ay tumatama sa aking puso. Pasensya na, tita. Pasensya na. Nakatayo si Luo Linshuang sa likod. Tinitignan niya ang eksenang ito. Namumula na rin ang kanyang mga mata. Nang magtagal, nang humupa ang emosyon ng tita. Ipinakilala ko siya kay Luo Linshuang. Tita, ito si Linshuang. Ako ang aking kapareha. Oh, hindi kasintahan. Laking gulat ni Luo Linfang. Ano ang kasintahan? Pero alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kapareha. Sandali, kailan siya pumayag sa masamang senior na ito? Ngunit sa harap ng tiyahin, hindi siya makapagreklamo. Hinila ng tiyahin si Luo Linshuang sa kamay, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay numiti siya na may pulang mga mata. Ang ganda talaga. Swerte ang Huiyan. Biglang namula ang mukha ni Luo Linshuang. Ang dakilang emperatris ng Demon Realm. Biglang namula ang mukha ni Luo Linshuang. Ang dakilang reyna ng demonyo ay namula sa papuri ng isang mortal na tiyahin. Yung nanay. Nagtaka ang tiyahin. Tapos ay napatawa. Ayos, bata. Nakatayo ako sa tabi at pinapanood ang eksenang ito, na may mainit na pakiramdam sa puso. Ito marahil ang pinakamainit na sandali sa nakaraang 300 taon. Ligtas na si Chia. Ngunit ang libu-libong nakaligtas sa Socheng ay hindi maaaring manatili sa ilalim ng lupa. Ang espiritu ni Xiao Wenyuan ay malapit ng maubos. Ang kakayahang humiwalay ay maaaring mawala anumang oras. Kapag nawala ang paghihiwalay, ang mga halimaw sa ibabaw ng lupa ay dadagsa. Kailangan nating linisin ang mga halimaw sa Socheng. Ipinagkakatiwala ko ang gawain ito sa akin at kay Luo Linshuang. Luo Linshuang, dapat ay kompres ang kanyang lakas sa antas ng Yuanying. Kung mas mataas, madali itong makatawag ng hindi kinakailangang atensyon. Sa kabila nito, ang mga halimaw sa Socheng sa kanyang harapan ay hindi higit sa mga pangkaraniwang hayop. Sama-sama kaming lumaban. Inubos namin ang 3 araw para linisin ang mga halimaw sa ibabaw ng Socheng, na umabot sa daan-daang. Pati na ang hari ng mga halimaw na nanatili sa gitna ng lungsod ay napatay din namin ng magkasama. Si Xiao Wenyuan ay nanonood mula sa malayo. Nakabuka ang bibig at nagsara muli. Nagsara at muling bumukas. Ano bang mga halimaw ang mga taong ito? Matapos ang paglilinis, nakipag-ugnayan ako kay Gumingyao. Ligtas na ang Socheng. Mayroong libu-libong mga nakaligtas na kailangang ilikas. Tahimik ang nasa kabilang linya ng telepono ng ilang segundo. Ano, sinasabi mong Socheng? Yung S-class na Forbidden Zone sa Socheng. Nag-joke ka ba? May 3 hari na halimaw doon. Hindi pa nga nila pinapadala ang tao doon. Pagkatapos nilang tapusin, kunin niyo na ang tao. Tahimik na matagal. Tapos isang buntong hininga. Sige, magpapadala ako ng sasakyan. Nang dumating si Gumingyao para kumuha ng tao, dala niya ang 20 na militar na truck. Nakita niya si Luo Linshuang. Tumingin siya ng matagal. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tingin. Ang babaeng ito ay may sariling magic rune. Yung nakakapanghina na presyon ng hangin. Katulad ng inilarawan ni Lin Jian. Noong araw na yon,
Ang mga katangian ng misteryosong babae na lumitaw sa itaas ng Jianghai City ay ganap na tumutugma. Hindi ito sinabi ni Gumingyao. Ngunit nagbago ang kanyang tingin sa akin. Mula sa pagkamausisa patungo sa pagsusuri. Ano nga ba ang koneksyon ng lalaking ito at ng babaeng ito? Pinagsabihan ko siyang panatilihing lihim ang aming presensya. Sumang-ayon siya. Higit sa libo ang mga nakaligtas na nailipat sa Jianghai City. Nangupahan ako ng isang apartment sa Jianghai City para maasikaso ang maliit na tiyahin. Sa unang araw ng pagpasok ng maliit na tiyahin sa bagong bahay, hinila niya kami ni Luo Linshuang na umupo. Nagkukwento at nagutos ng maraming bagay. Mag-ingat kayo palagi. Huwag palaging mag-away at magpaslang. Magpakabusog ka ng maayos. Huwag magpuyat tapos titingnan niya ako. Tapos titingnan niya si Luo Linshuang. Huwaya na. Totoo namang mabuti ang babaeng ito sa'yo. Hindi mo pwedeng sayangin ang pagmamahal niya. Agad mong tapusin ang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay? Magpakasala. Halos naibuga ko ang tubig. Mas dramatiko si Luo Linshuang. Diretso siyang tumayo. Na mula hanggang sa liig. Yung sa akin. Nagdadalawang isip siya ng matagal. Hindi nakapagbigay ng isang kumpletong sagot. 1,300 taong gulang na demonyo. Napilit ng isang mortal na tiyahin na magpakasal hanggang sa mawalan ng saysay ang sinasabi. Pinipigilang tumawa, hindi naglakas ng loob na tumawa ng malakas. Sa mga sumunod na araw, ako at si Luo Linshuang ay nanirahan sa Jianghai City. Pinipigilang tumawa, hindi naglakas ng loob na tumawa ng malakas. Sa mga sumunod na araw, nanirahan kami ni Luo Linshuang sa Jianghai Shi. Natutunan niyang gumamit ng cellphone. Kahit na palaging nalilito sa WeChat at camera. Natutunan din niyang gumamit ng washing machine. Noong una niyang gamitin ito, isinama niya ang isang buong bote ng detergent. Umabot ang bula mula sa washing machine. At binaha ang kalahating balkonahe. Natutunan din niyang manood ng telebisyon. Paborito niyang panoorin ang Animal Planet. Dahil ang mga munting hayop ay napakabodong. Paminsan-minsan, palihim siyang lumalapit sa akin sa gabi. Kapag akala niya, natutulog na ako, dahan-dahan siyang humahalik sa aking mukha. At mabilis na bumabalik sa kanyang pwesto. Nagkunwaring walang nangyari. Pero hindi niya alam. Nagising ako. 1,300 taong pananabi. Maingat pa rin siya. Parang natakot na mawala ang isang mahalagang bagay. Hindi nagtagal ang tahimik na mga araw. Bumibilis ang paggising ng espiritu. Ang mga espiritual na ugat sa iba't ibang panig ng asul na planeta ay tila pinagana ng isang tao. Nagmamadaling sumabog ang espiritual na enerhiya. Madalas ang mga kakaibang pangyayari sa kalikasan. Ang makulay na ulap ay bumabalot sa araw, ang mga espiritual na bukal ay sumasabog, at ang mga ugat ng lupa ay nagiging gulo. Mga tanawin na lumilitaw lamang sa sinaunang panahon. Isang sunod-sunod na lumilitaw. Ang mga sinaunang tagapagsanay na nagtatago sa loob ng maraming taon ay sabik na lumabas. Bundok Kunlun, Bundok Longhu, Bundok Songnan. Ang mga alamat na ito tungkol sa mga banal na lugar ng pagsasanay. Biglang naglabasan ng maraming mga nakatagong tao. Karamihan sa kanila ay mga tagasunod ng tamang landas. Mula sa Yuaning hanggang sa Hiti. Ngunit mayroon ding ilan na nakatago sa malalim na ugat ng lupa ng Blue Star, mga sinaunang demonyo, na nagising. Sila ay mga nilalang na naipit ng tamang landas noong sinaunang panahon. Ngayon, ang selyo ay naglulusen dahil sa biglang pagtaas ng enerhiya ng espiritu. Ang unang bagay na gagawin pagkatapos muling makita ang araw ay agawin ang espiritu ng enerhiya at alipinin ang mga mortal. Sa harap ng mga tunay na cultivator, ang opisyal na bureau ng pagsugpo ng demonyo ay parang papel lang. Parang gawa sa papel. Isang mag-aangkin na Blood Robe Old Ancestor, isang demonyong cultivator sa virtual na yugto. Ang naunang umatake, nakuha niya ang isang espiritu ng enerhiya malapit sa Jianghai City. Pinatay ang nakaduti na koponan ng Jimo Bureau. Si Gumingyao ang namuno sa pag-reinforce. Malubhang nasugatan. Si Xiao Wenyuan ay nagbigay ng buhay para protektahan siya sa pag-atras. Nabasag din ang isang braso niya. Nang dumating ang balita, kumakain kami ni Luo Linshuang ng hapunan. Nilutong adobong pigi ng tiyahin. Inilabas ko ang chopsticks at umalis. Si Luo Linshuang ay nagbabari ng chopsticks. Tatay sa likod ang sumisigaw na hindi pa nakakain. Pasensya na, tatay. Kakainin ko ulit ang ribs pagkatapos. Nang marating namin ang lugar ng Spirit Vein, ang old ancestor ng Blood Cloth ay nakaupo sa ibabaw ng Spirit Vein, humihigop ng espiritu. Sa paligid niya, nakatambak ang 15 katawan ng mga miyembro ng Magic Bureau. Mga batang mukha, mga nakatikwas na ekspresyon. Marahil ay labis na nasaktan bago mamatay. Naramdaman ng Blood Clothes ancestor ang aming pagdating. Binuksan ang mga mata. Tiningnan niya ang aking espiritual na panginginig na nasa tuktok ng Golden Core. At tiningnan si Luo Linshuang. May malakas na enerhiya ng demonyo sa katawan niya. Ngumiti siya ng may pilyong ngiti. Ang batang babae ay nag-aral din ng demonyong paraan. Tumayo siya. Ang kanyang pulang balabal ay humuhuni sa hangin ng gabi. Ang presyon mula sa kalagayan ng pagpapalalim ay buong-buo ang paglabas. Yumuko ka at tanggapin ang aking pamumuno. Hindi ka namin papatayin. Walang emosyon si Luo Linshuang. Tumingin siya sa kanya. Isang sulyap at nagbitiw ng isang salita. Mamatay. Hindi siya kumilos. Kahit walang inilabas na anumang nakikitang kapangyarihan o mahika. Naglabas lamang siya ng isang piraso. Ng tunay na presensya ng isang antas ng Diyos na demonyo. Nakatigil ang ngiti ng matandang dugo sa kanyang mukha. Tunay na presensya ng isang antas ng Diyos na demonyo. Nakatigil ang ngiti ng matandang dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay hindi makontrol at nagsimulang manginig. Biglang lumuhod. Ang kanyang puso sa daan ay tuluyang gumuho sa harap ng presensyang ito. Ang antas ng pagpapalakas ay walang karapatan kahit na tumingin sa antas ng Diyos. Walang karapatan kahit na tumingin ng pataas. Ano ka ba talaga?
Hindi siya makapagbuo ng isang buong pangungusap. Itinuro ni Luo Linshuang ang katawan ng dugo ng damit na matanda, kasama ang kanyang orihinal na espiritu na naging pulbos, na nagkalat sa hangin ng gabi. Malinis at maayos. Walang iniwang problema. Nakatayo ako sa tabi at pinapanood ang eksenang ito. Talagang karapat-dapat sa titulong Demon Lord. Ang aking maliit na kapatid na babae. Ngunit si Luo Linshuang ay nagmukhang nagtatampo. Tila hindi siya masaya sa tawag na yon. Talagang karapat-dapat sa akin, asawa ko. Mahigpit niya akong piniga. At saka siya'y nagmalaki habang yakap-yakap ang aking kamay. Pagkatapos ng laban na ito, ako at si Luo Linshuang ay nagsabay na nilinis ang natitirang puwersa ng lumang ulo ng dugo. Yung mga sinaunang demonyong nagising dahil sa kanya. Naiwasan o pinatay. O nagsuko at yumuko sa lupa. Habang patuloy na nanghuli ng mga halimaw. At nagsisipsip ng enerhiya mula sa mga espiritu at aura. Nakaabot na ang aking lakas sa rurok ng Yuanying. Nakita mismo ni Gumingyaw at Xiao Wenyuan ang buong proseso ng paglilinis. Yung nakabit na braso ni Xiao Wenyuan, hinawakan lang ni Luo Linshuang at naayos. Gumamit siya ng isang paraan ng pag-aayos ng buto na karaniwan sa Lunan Continent, na nagpatulala kay Xiao Wenyuan. Sa wakas, hindi na napigilan ni Gumingyaw na itanong ang tanong na yon. Sino talaga kayo? Tumingin ako kay Luo Linshuang. Tumingin siya sa akin. At pumayag. Kaya't sinabi ko kay Gumingyaw at Xiao Wenyuan ang ilan. Nagtago ng masyadong maraming detalye. Sinabi ko lang na galing ako sa ibang mundo ng pagsasanay. Na ang antas ng aking kakayahan ay higit sa antas ng Blue Star. Ganon din si Luo Linshuang. Parang nakakita sila ng multo ang itsura nila. Labis ang kanilang kakayahan kumpara sa antas sa Blue Star. Ganon din si Luo Linshuang. Parang nakakita sila ng multo ang itsura nila. Sa huli, hindi inireport ni Gumingyaw, kundi nakipag-ayos siya sa akin ng lihim. Sa opisyal na antas, tinatakpan niya ang aming presensya. Ako naman ang lihim na humahawak sa mga panganib na hindi kayang harapin ng Magic Bureau. Xiao Wenyuan. Naging isa siya sa kakaunting mapagkakatiwalaang kasamahan ko sa Blue Star. Kahit na hindi siya mataas ang antas ng kakayahan. Pero matapat at maaasahan siya. Nagsimula akong turuan siya ng lihim sa kanyang pag-ensayo. Pero may mga bagay. Hindi mo pwedeng basta-basta itago kung gusto mong magpakababa. Ilang araw ang nakalipas, isang matandang lalaki ang dumating sa pinto. Sinasadya at kinakailangan. Kalamangan ng daan at hangin. Ang alon ng espiritual na lakas at pisikal na lakas sa kanyang katawan. Isa sa pinakamalakas na tagapag-ayos sa Blue Star. Matandang tao mula sa Kunlun. Siya ay magalang ngunit tuwid. Hindi ako narito upang mag-inspeksyon. Narito ako upang magbigay ng babala. Tumingin siya kay Luo Linshuang, na may malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata. Mga tao mula sa labas ng rehiyon. Ang iyong presensya ay nagpapabilis sa pagbabago ng batas ng langit sa mundong ito. Hindi ito magandang balita, kundi isang senyales na ang batas ng langit ng Blue Star ay unti-unting humihina. Kung hindi ka alis sa mundong ito, darating ang araw ng pagbagsak ng batas ng langit. Lahat ng espiritu ay mapapawi. Tumingin si Luo Linfrost sa kanya ng malamig. Walang sagot. Nakatayo ako sa pagitan nila. Senior, bigyan niyo kami ng ilang sandali. Susuriin ko ng maigi ang dahilan. Huminga ng malalim ang matandang taga-Kunlun. Ako'y nabuhay ng 3,000 taon. Hindi ko pa kailanman nakita ang langit na ganito kahina. Kung hindi niyo agad matutuklasan ang katotohanan, lahat ng nilalang sa mundong ito ay magiging kasamang libing. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumingon siya at umalis. Nagkatitigan kami ni Luo Linshuang. Mukhang may mas malaking bagyo pang darating. Hindi pa lumipas ang 3 araw mula nang umalis ang matandang Kunlun. Dumating na ang mga pangyayari. Sa gitna ng Longbay Mountain Range, isang nakakatakot na demonyong enerhiya ang sumiklab, na natunaw ang niebe sa loob ng 100 milya. Ang sinaunang bantay na espiritu ng kalikasan na isinilang ng langit ng bughaw, ay ang siyam na buntot na Kitsune, ay nagising. Nang siya ay maging tao, siya ay isang napakagandang babae. Siyam na pilak na buntot ang umuusli sa kanyang likuran na parang pamaypay. Pinakamataas na anyo ng lakas. Pangalawa sa tagapangalaga ng langit. Nang madama niya ang presensya ni Luo Linshuang, agad siyang nagpakita. Ang layunin ay hindi upang mangudyok kundi upang magtanong. Mga tao mula sa labas ng rehiyon. Ang iyong pag-iral ay unti-unting sumisira sa pundasyon ng batas ng langit sa mundong ito. Bilang tagapangalaga ng Blue Star, hindi tayo maaaring umupo at manood na lang. Isang malaking labanan ang hindi maiiwasan. Napakalakas ng siyam na buntot na demonyo. Ang ilusyon ay mapanlikha at mahirap hulaan. Kahit na ang kakayahan ni Luo Linshuang ay pinipigilan ng langit ng bituin sa antas ng refinement. Ngunit ang pundasyon ng daan ng dakilang guro ay higit pa sa karaniwan. Ang kanilang labanan ay pumutol sa kalangitan sa loob ng 100 milya. Nakatulong ako mula sa tabi. Espesyal na nilikha ang ilusyon ng siyam na buntot na aswang. Antas ng Diyos na pagkilala sa espiritu. Pinapayagan akong malinaw na makilala ang totoo at peke. Sa laban, napansin ko na walang masamang intensyon ang siyam na buntot na aswang. Ang kanyang mga atake ay may puwang. Mas parang nag-eksperimento at nagbabala. Pinahinto ko si Luo Linshuang. Sandali lang, wala siyang balak na patayin ka. Si Luo Linshuang ay nagkunot ng noo. Ngunit siya ay huminto pa rin. Ang siyam na buntot na demonyo ay humihinal. Ang pilak na buntot ay bahagyang nakababa. Tama nga. Nais ko lang sanang makita kung gaano kalakas ang dayuhang bisita na ito. Pagkatapos, may mas malaking problema pang dumating. Ang sinaunang higanteng pagkain sa disyertong Hilaga Kanluran ay nagising na rin. Ang estado ng pagsasama-sama ay likas nitong ugali ang lusubin ang lahat. Nang lusubin nito ang ilang maliliit na bayan at mga espiritu. Diretso nitong tinungo ang amoy ni Luo Linshuang. Ako at si Luo Linshuang ay nagsanib puwersa para pigilan ito. Mas matindi ang laban na ito kaysa sa laban namin sa Nine-Tailed Fox. Ang tao tiyan ay isang purong mandirigmang mabagsik na halimaw. Yung walang pakundangang klase.
Sa wakas, nakipag-usap ako sa kanya gamit ang kapangyarihan ng langit. Dahil dito, napaamo ko siya. Dalawang sinaunang halimaw. Sila ay mga tagapangalaga na isinilang ng langit ng bituin. Hindi sila nagising upang atakihin si Luo Linshuang. Nararamdaman nila na ang langit ng bituin ay nilalabanan ng isang uri ng panlabas na puwersa. Hindi sila nagising upang atakihin si Luo Linshuang. Naramdaman ng daang celestial ng Blue Star na nilalabanan ng isang panlabas na puwersa na instinctively ay itinuturing si Luo Linshuang bilang banta. Sinabi sa akin ng Nine-Tailed Fox ang isang mahalagang impormasyon. Ang daang celestial ng Blue Star ay hindi natural na humihina. Ito ay inaagaw. Sa bawat paglitaw ng puwang sa dimensyon, ay nagdadala ng isang bahagi ng pinagmula ng daang celestial ng Blue Star. At ang mga bitak na ito ay unang lumitaw. Tumingin siya sa akin. Eksaktong 3 taon na ang nakalipas. Noong sandaling tumawid ako 3 taon na ang nakalipas. Nagkatitigan kami ni Luo Linshuang. Pareho kaming may masamang anyo. Sistema ng misyon sa pagtawid. Si Luo Linshuang ay naghanap ng 1,000 taon. Lahat ng tila mga pagkakataon ay nag-ugnay upang bumuo ng isang nakakatakot na anyo. Ang sistemang iyon ay hindi kailanman isang simpleng kasangkapan. Ito ay gumagamit sa akin. At gumagamit din kay Luo Linshuang. Sa bawat pagkakataon na kanyang pinunit ang hadlang ng dimensyon, ay nagbubukas siya ng daan para sa isang nilalang na dumating sa Blue Star. Ipinahayag ko ang aking hinuha kay Luo Linshuang. Matagal siyang nanahimik. Yung tunog na nagtulak kay Rinsun na hanapin ka. Kung sakaling bahagi rin ito ng sistema. Halata na ang sagot. Sa ilalim ng dagat sa malalim na mata ng espiritu sa Pacific, natagpuan ko ang sagot. Isang tinagong espasyo na nakabaon. Ang amoy sa puntong iyon. Ito ang marka na iniwan ng sistema sa aking katawan. Hindi ito nawala, kundi nailipat sa sentro ng tadhana ng bughaw na bituin. Parang isang pako na nakadikit sa ugat ng bughaw na bituin. Patuloy na kumukuha ng pinagmulan. Naging maliwanag ang katotohanan. Ang tunay na pagkakakilanlan ng sistema ay ang tadhana ng bughaw na kontinente. Kalooban. Ang daan ng langit ng luhang ulap ay unti-unting humihina sa loob ng bilyon-bilyong taon. Kailangan itong lamunin ang daan ng langit ng iba pang mga dimensyon upang mapanatili ang sarili nito. Ang asul na planeta ay naging kanyang layunin. Ako ang napiling piyesa niya. Binibigyan ako ng sistema ng mga gawain upang itulak ako. Hayaan akong mag-ipon ng mga sanhi at bunga sa lupa ng luhang ulap at ibalik sa asul na planeta bilang isang angkla sa pamamagitan ng kamatayan. Ng mga yelo ni Luo Linshuang, ang 1,000 taong paghahanap ay susi. Sa bawat pagkapunit ng hadlang sa dimensyon, ang lahat ay nagbubukas ng mas malaking daanan para sa Luoyong Tiandao. Yung misteryosong boses. Ito ay gawa ng Luoyong Tiandao mula simula hanggang katapusan. Sa sandaling hinila ko ang Anchor Point. Nagbago ang langit sa ibabaw ng Pacific. May isang gintong bitak na humahati sa kalangitan. Mas malaki ito ng libu-libo pang beses kaysa sa daang nilasag ni Lolin Frost noon. Isang napakalakas na presyon na nakakapanghina. Mas malaki ito ng libu-libo pang beses kaysa sa daang nilasag ni Lolin Frost noon. Isang napakalakas na presyon na nakakapanghina. Nagsusuka mula sa bitak. Hindi ito galing sa kahit anong buhay na nilalang, kundi isang buong mundo ng kalooban ng langit, na nagiging konkreto at bumababa. Ang tunay na anyo ng kalooban ng langit ay dumating. Wala itong tiyak na anyo. Ito ay isang gulo ng gintong kaguluhan na sumisipsip ng liwanag, na bumabalot sa kalahating kalangitan. Lahat ng nilalang sa asul na planeta ay nakaramdam ng nakabibinging presyon. Nahulog ang mortal. Ang mga mababang antas na kultista ay dumudugo. Alam ng langit ng asul na ang lakas ay nasa dulo na. Ang pagsipsip sa mundong ito ay ang tanging pagpipilian ko. Ang kapangyarihan ni Luo Linshuang ay tuluyang nawala sa sandaling ito. Ang langit ng asul ay humina na at hindi na kayang panatilihin ang anumang tanikala. Ang buong lakas ng Tiansun ay bumalik. Ang kanyang katawan, ang mga marka ng demonyo ay naglabas ng nakakakilabot na pulang liwanag. Mahigpit niyang hinawakan ang espadang Pu. Tumayo siya sa tabi ko. Kuya, sa pagkakataong ito, sasamahan ka ni Linshuang. Ang pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng Blue Star. Ang siyam na buntot na demonyong Soro at ang kanyang hukbo ay lumabas na. Bantay espiritu ng hayop. Sa sandaling ang langit ng asul na bituin ay malapit ng masira. Sumiklab ang huling lakas. Pinangunahan ng matandang kunlun ang lahat ng sinaunang tamang landas ng asul na bituin. Nagtayo ng balwarte upang labanan. Pinangunahan ni Xiao Wenyuan at Gumingyao ang pagsasagawa ng mga demonyo upang ilikas ang mga mortal. Sa labas ng grupo ay nagkakaroon ng kontrol. Mga hayop ng pagsubok na lumitaw mula sa langit ng luhod ng ulap. Ngunit ang tunay na larangan ng digmaan ay para lamang sa 2 tao. Ako at si Luo Linshuang ay magkasamang nakatayo. 300 taon na magkasama. 300 taon na magkalaban. 10,000 taon na nagkahiwalay. Ngayon, sa wakas ay nakatayo kami sa parehong panig. Sinusubukan ng langit ng buwang ulap na wasakin ang aming kalooban. Ipinapakita nito kay Luo Linshuang. Sa bawat pagkakataon na ako'y nagtaksil noon, ganito ang kabuang larawan. Nagnanakaw ng Xianjian. Nagkakaisa ang mga demonyo para lokohin siya. Nakita mo ba? Ginamit ka niya. Pinutol ni Luo Linshuang ang mga ilusyon na yon gamit ang isang espada. Ang galit at pag-ibig ko bilang sarili kong tao. Hindi ka na pwedeng makialam. Ipinakita nito sa akin. Ang madugong tanawin ng mga kasalanan ni Luo Linshuang sa loob ng 1,000 taon. Ang mga sekta na kanyang pinaslang. Ang mga mongheng kanyang pinatay. Ang dagat ng mga bituin na naging pula. Nakita mo ba? Hindi na siya ang maliit na kapatid na disipulo na kilala mo. Umiti ako, alam ko kung anong itsura niya. Hindi mo na kailangang ipaalala. Tama, ako ang makalangit na guro. Ngunit ang aking asawa ay ang demonyang Panginoon. Ano pa ang maaasahan sa akin? Ang pagsalakay ng langit ng ulan ay napakalawak. Ang gintong kaguluhan ay parang naggangalit na dagat. Bawat alon ay may kasamang pagsabog. Bawat alon ay nagdadala ng
Isang nakakatakot na kapangyarihan na sumisira sa isang dimensyon. Nagsusumikap akong lumaban at magpatuloy. Ang balangkas ng aking espiritu sa antas ng superior ay nagsimulang magpamalas ng matinding pagkakaugnay sa enerhiya ng asul na bituin. Ang mga natutulog na daoyin at mga konsepto ng kapangyarihan ay naitulak sa kanilang hangganan sa oras ng buhay at kamatayan. Ang aking kakayahan ay mabilis na umaakyat. Pagsasanay sa pagsasanib ng virtual na katawan at pag-akyat sa malaking pagsubok. Hanggang sa lumitaw ang matagal nang nawalang threshold sa harapan. Naramdaman ni Luo Linshuang, ang tagapangalaga ng langit, ang aking pagbabago. Walang pag-aalinlangan niyang ginamit ang kapangyarihan ng demonyo upang protektahan ako. Nag-isa niyang tinanggap ang langit ng buwang ulap. Isang pag-atake pagkatapos ng isa pa. Ang kanyang mga demonyong marka ay nagkapira-piraso. Ang dugo ay nagkulay pula sa kanyang katawan. Ang kanyang itim na balabal ay napunit sa mga piraso. Pero hindi siya umatras. Mabilis, anak ko. Ako'y nakapikit, ang aking espiritu ay nakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ang alaala ng nakaraang buhay na kasanayan ay parang agos ng baha. Sa antas ng Diyos, ako'y bumalik na, at sabay kong binuksan ang mata. Nabuo sa aking kamay ang isang mahabang espada. Buong katawan ay pilak. Ang talim ng espada ay may mga guhit ng batas ng langit. Hindi ito espada ng ulan. Ito ay ang aking sariling espada na pinino sa aking daan. Ang Diyos ng mga Diyos at ang Diyos ng mga demonyo ay sabay na humahampas ng espada. Isa puti, isa itim. Dalawang sinag ng espada ang nag-ugnay at naging spiral. Pumutol sa kalituhan ng batas ng langit sa bumabagsak na ulap. Ang katawan ng kaguluhan ay naglabas ng sigaw na kayang gumuho ng mga bundok at ilog. Nagmamadali sa galit. Ang labanan ay tumagal ng buong buwan. Ang anyo ng bituin ng asul ay nabago. Ang karagatan ay nagtaas ng napakalaking alon. Ang mga plate ng kontinente ay nanginginig. Sa wakas, ginamit ko ang Tianzun Daoyun bilang susi. Si Luo Linshuang ay ginamit ang kapangyarihan ng demonyo bilang kadena. Pinagsama ng dalawa ang lakas upang alisin ang pinagmulan ng landas ng ulap mula sa Blue Star. At ibalik ito sa Cloud Continent. Pinutol ang lahat ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Nagbigay ng huling sigaw ng pagdadalamhati ang landas ng ulap. Nabalik ito sa sarili nitong mundo. Malaki rin ang naging kapalit. Nauubos ang huling pinagmulan ng landas ng Blue Star sa gitna ng sakuna. Ganap na naging kawalang kabuluhan. Wala na ang mga tanikala ng langit. Malaya nang dumaloy ang espiritual na enerhiya sa Blue Star. Wala nang limitasyon sa pag-unlad ng mga tagapag-ayos. Nagsimula na ang tunay na panahon ng dakilang pag-akyat. Malaya nang dumaloy ang espiritual na enerhiya sa Blue Star. Wala nang limitasyon sa pag-unlad ng mga tagapag-ayos. Nagsimula na ang tunay na panahon ng dakilang pag-akyat. Pagkatapos ng digmaan, wasak ang Blue Star. Ngunit may pag-asa pa. Pinangunahan ng matandang mula sa Kunlun ang muling pagtatatag ng kaayusan. Si Xiao Wenyuan ay nahalal bilang pangunahing tao ng bagong Jimo Bureau. Si Gu Mingyao ay nakalusot sa kanyang hadlang sa gitna ng kalamidad. At pumasok sa antas ng Huashen. Hindi lubos na naintindihan ng mga mortal ang nangyari. Ngunit lahat ay naaalala ang araw na iyon. Ang mga itim na espada at liwanag na nagtagpo sa kalangitan. Lola ay ligtas at walang masamang nangyari. Pagkatapos ng digmaan, hinawakan niya ang kamay namin ni Luo Linshuang. Palagi niyang pinagsasabihan kami na mag-ingat sa seguridad. At pagkatapos ay pinaalalahanan kaming tapusin na ang mga mahalagang bagay. Minsan lang pumikit si Luo Linshuang sa harap ng tao. Ngumingiti ako at sinang-ayunan siya. Isang gabi, isang buwan ang lumipas. Ako at si Luo Linshuang. Bumalik kami sa maliit na kubo sa gubat. Noong inalagaan niya ako habang nakabulagta. Yung gusaling bigla niyang naitayo. Ang sinag ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha sa ilalim ng mga dahon. Nagbibigay ito ng isang warm na gintong kulay. Nakatukod siya sa aking balikat. Minsan lang itong tahimik. Pasensya na, Linshuang. Natatakot ang katawan niya. Tumingin siya sa akin nang nakataas ang ulo. Ito ang tatlong salita na hinihintay niya ng 1,300 taon. Sa huling laban sa Luyon Continent noong araw. Hinawakan niya ang baba ko at tinanong ako. Hindi ko kailanman nasabi. Yung paumanhin na nakatala sa Vice Xinjin. Sa huli, nagkahiwalay kami sa buhay at kamatayan. Hindi ito balido. Anong sinasabi mo? Nakangatal ang kanyang boses. Pasensya na at pinahirapan kita. Inabot ko ang kamay niya at hinaplos ang ulo niya. Parang noong 300 taon na ang nakalipas sa Xuanzhense. At salamat sa pagpunta sa akin. Ang mga luha ni Luo Linshuang ay tahimik na dumaloy. Hindi siya umiyak ng malakas. Mahigpit lang niyang hinawakan ang manggas ng damit ko. Parang kapag binitawan niya, mawawala ulit ako. Matagal din ang lumipas. Mahina lang siyang nagsabi, may utang ka pa sa aking kasal. Napangiti ako, sige. Ilang buwan ang lumipas. Sa tulong ng aking tita. Sa harap ni Xiao Wenyuan, Gu Mingyao, at ilang malalapit na kaibigan. Isang simpleng kasal ang ginanap sa gitna ng bundok. Si Luo Linshuang ay nakasuot ng pulang damit na pinili ng kanyang tiyahin. Ang simbolo ng mahika sa kanyang noo ay hindi na mukhang malamig sa ilalim ng pulang damit. Sa halip, ito ay parang isang namumulaklak na pulang plum. Siyang kinakabahan at hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Ang 1,300 taong gulang na demonyo. Sa sandaling ito ay parang isang 18 taong gulang na bagong kasal. Hawak ko ang kanyang kamay at sinabi ko ang isang bagay. Napakababa, tanging siya lang ang nakarinig. Mula ngayon, hindi na aalis ang nakatatandang kapatid. Muling tumulo ang kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, tumutulo siya habang nakangiti. Sa ikatlong araw pagkatapos ng kasal, napansin ko ang kakaiba habang nag-aaral. Matapos mawala ang kaso ng langit. Ang hadlang sa pagitan ng Blue Star at Falling Cloud Continent ay napakaliit. At sa ibabaw ng dalawang mundong ito, unti-unting nabubuo ang isang bagong daanan sa espasyo. Ang hangin na umaagos mula sa daang ito ay napaka-antique. Napakakapal ng espiritu. Labis na higit sa kabuuan ng Blue Star at Falling Cloud Continent. Gumamit ako ng kaalaman mula sa antas ng Diyos upang pasukin ang daanan.
Ang nakita ko ay nagpatigil sa akin. Isang walang hanggan na malawak na guho ng palasyo ng Diyos. Sa ibabaw ng batong mesa ay may nakalatag na isang board ng chess. Sa board ng chess ay may napakaraming piraso. Dalawang itim na piraso ang bahagyang kumikislap. Sa itim na piraso ay ang lahat ng bundok at ilog ng luyang dalan. Samantalang sa puting piraso ay ang asul na planeta ng bituin ng asul. Dalawang mundo ay parang dalawang piraso lang sa isang chessboard. Pero sa chessboard, may libu-libong piraso pa. Walang tao sa kahoy na upuan sa tabi ng chessboard. Ang alikabok sa upuan ay nagsasabi na matagal nang umalis ang naglalaro. Matagal na, matagal na. Kahit ang templo ng mga Diyos ay naging mga guho na. Kuya, ano ang nakita mo? Napansin ni Luo Linshuang ang aking kakaibang pakiramdam. Lumapit siya. Tahimik akong nag-isip ng sandali. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang kamay. Linshuang, gusto mo bang malaman kung ano talaga ang mundo natin? Tumingin siya sa aming mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo. Sa kanyang mga mata ay sumasalamin ang liwanag patungo sa hindi alam. Dahan-dahang umuusbong ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito ang malamig na ngiti ng demonyo. Ito ay ngiti ng nakababatang disipulo noon. Saan pupunta ang aking disipulo? Saan man siya, naroon din ako. Lumingon ako sa aking tiyahin. Si Jen Yixu ay nakatayo sa pintuan ng bahay. Hawak ang isang balabal na iniwan ni Luo Linshuang. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero kumiti pa rin siya at kumaway. Huwag mong pabayaan ang asawa mo na maghintay. Mag-ingat ka at bumalik ka. Ako ay malalim na yumuko. Pagkatapos ay kasabay si Luo Linshuang. Pumasok sa liwanag na nagdadala sa taas. Sa sandaling nagsara ang daan. Isang tawanan na napakaakyat na hindi na maabot ang pinagmulan. Mula sa kalaliman ng palasyo ng mga Diyos. Parang ang manlalaro ng chess ay sa wakas ay naghihintay. Na may magbukas ng chessboard.